Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 2421. Lumilitaw na ginagawa mo rin. Sagot ng bahagyang nagulat na si Gerald. Sa katunayan, hindi ko sinasadyang natutunan ang mga ito habang iniimbestigahan ang pagkamatay ng aking mga tagapagmana. Kahit na ako ay naging isang master ng Domiensk sa pinakamahabang panahon at maaari ring isaalang-alang na isang nangungunang master sa loob ng kaharian ng paglilinang, hanggang sa araw na ito, ang Sun League ay nagbigay sa akin ng higit na presyon kaysa sa nais kong aminin. Hindi alintana, mula sa kung ano ang maaari kong hulaan, ang Sun League ay lilito na isang sinaunang sekta na nagtataglay ng isang kalakal ng mga eksperto. Sagot ni Saint Darkwind. Bueno, sila ay isang napakalakas na samahan, kaya tama ang nahulaan mo. Alinmang paraan, ang katotohanan ay, ang aking kasintahan ay inagaw ng Sun League. Sa pag-iisip, ang kanyang pagkidnap ay ang pangunahing dahilan na pinasok ko ang kaharian ng paglilinang. Hindi pa rin ako sumuko sa pag-unrest sa mga misteryo ng samahan na iyon at naisave siya. Bukod doon, nakukuha ko ngayon kung bakit mo gusto ang aking tulong. Tila pareho kaming may buto upang pumili ng Sun League. Panipi. Tunay na, habang hindi ko alam ang tungkol sa kanila, alam ko kung gaano sila kalakas. Para sa isa, tingnan lamang ang bahaging ito ng aking mukha. Mukhang uri ng bruised, hindi. Ito ay isang pinsala na kanilang naidulot sa akin noong una ko silang nakatagpo. Sa oras na iyon, madilim ang gabi at nabalisa ako dahil hindi pa ako nakakahanap ng isang pahiwatig tungkol sa pagkamatay ng aking mga tagapagmana. Habang umiinom ako ng dagat, bigla akong nakarinig ng isang kaguluhan sa malalim na asol. Ang sensing ng isang mahusay na kapangyarihan din, nagpasya akong lumipad upang magkaroon ng mas malapit na hitsura, paliwanag ni Saint Darkwind. Hindi nagtagal nang makita ko ang isang higanteng magic artifact na sakop sa tanso na paglubog sa dagat. Sa kasamaang palad, medyo nalulumbay ako sa oras na iyon, kaya hindi ko naisip ang marami. Sa halip, nahit ko lang ito sa aking palad upang makita kung ano ang gagawin ng artifact kapag biglaan, nagsimula itong kumikinang. Kahit na mabilis kong pinrotektahan ang aking mga mata mula sa ilaw, pinamamahalaan kong makita ang dalawang hindi malinaw na mga numero na may puting damit. Itinuro sa akin at ang susunod na bagay na alam ko, nagsusuka ako ng dugo. Habang ako ay dumaan halos kaagad pagkatapos, hindi ko malilimutan ang nakakatakot na antas ng mahahalagang chi. Panipi. Ito ay nagbigay sa akin ng impresyon na sila ay mga Diyos na maaaring magbigay at magbuhay sa pinakasimpleng mga kilos na hindi nila ito malalaban. Hindi alintana, iyon ang insidente na naging sanhi ng matagal na bruise sa aking mukha. Dahil sa dalawang iyon, kinailangan kong mabawi ang pinakamahabang panahon. Sa pagsasalita kung saan, napansin ko ang isang bagay na kakaiba matapos akong masugitan sa kanila, G. Crawford, mahalagang, matapos akong masaktan, natuklasan ko na nakamit ko ang isa pang antas ng paglilinang. Ito ay mystified sa akin hanggang sa araw na ito. Panipi. Oh, mayroon bang iba pang mga kakaibang bagay na nangyari? Tanong ni Gerald, ang kanyang interes ngayon ay nag-peak. Well, nang sinalubong ako ni Ryder ng Red River sa Fire Cave, niloko niya ako at pinamamahalaang kumuha ako ng tubig sa ilog. Sa oras na ito, natakot ako at naisip kong tiyak na mamatay ako doon. Sa aking pagkabigla, kapag pinilit kong ginamit ang pamamaraan ng pagsasabog, napagtanto ko na may kakayahang magkalat ng tubig sa ilog. Ito ay isang bagay na hindi ko rin ahas na mag-isip tungkol sa paggawa bago. Sagot ni Saint Darkwind. Nakikita ko, ang Sun League ay tunog ng higit at mas maalamat sa tuwing naririnig ko ang tungkol dito, na pinag-uusapan kung saan, ang pangalan, Sun League, ay isang popularized na pangalan lamang sa loob ng secular na mundo. Hindi talaga iyon ang pangalan ng samahan. Bukod dito, sigurado ako na hindi natin may tackle ang samahan sa aming dalawa lamang. Pagkatapos ng lahat, hinuhulaan ko na ang mga miyembro nito ay nakapasok na sa isa pang kaharian ng paglilinang, na nangangahulugang nasa kasalukuyan sila sa isang antas na hindi namin mapangarap na makamit. Sabi ni Gerald na may bahagyang pagsimangot. Habang totoo na si Gerald ay mayroong Herculean primordial spirit, ngayon na alam niya ang kaunti patungkol sa kaharian ng paglilinang, napagtanto niya na ang pagkakaroon ng karagdagang antas ng paglilinang ay walang kinalaman sa talento o primordial na espiritu. Sa pag-iisip nito, hanggang sa itinaas ang antas ng kanyang paglilinang, hindi rin managinip si Gerald na makagawa ng mga miyembro ng Sun League.
Ano man ang kaso, matapos marinig kung ano ang sinabi ni Gerald, ang dumbfounded na si Saint Darkwind ay sinenyasan na mag-mutter, ay, iminumungkahi mo na pumasok sila sa kaharian ng Datos. Kabanata 2422. Medyo, sagot ni Gerald na may walang magawa na tumango. Panginoon ko, akala ko ang Datos Realm ay isang alamat lamang. Alam mo, noong una kong sinimulan ang paglilinang, sinabi sa akin ng aking Panginoon na ang kanyang tunay na layunin ay upang makakuha ng isang banal na katawan at maging isang master ng Domians. Gumugol siya ng maraming siglo na nagsisikap na makamit iyon, kaya't natural akong lumaki na naiimpluwensyahan ng kanyang gabay. Bukod sa paglalagay ng isang malakas na pundasyon para sa akin sa bawat hakbang na kinuha ko, naligo pa niya ako sa lahat ng uri ng mga espesyal na paliguan ng elixir upang mapagan ang aking paglalakbay sa pagiging isang master ng Domians. Panipi. Kahit na, ilang mga dekada lamang ang nakalilipas nang sa wakas ay napaliwanagan ako ng sapat upang maging isa. Si Ryder ay pinamamahalaang lamang na ipasok ang kaharian ng Domians kamakailan lamang. Sa pag-iisip nito, sa pinakamahabang panahon, naisip ko na ang kaharian ng Domians ay ang pinakamataas na maaari kong puntahan. Upang isipin na mayroong mga Anchlord na pinamamahalaang pumasok sa kaharian ng Datos. Bulalas ni Saint Darkwind na naramdaman ang pagbagsak ng kanyang mundo. Naunawaan ni Gerald ang naramdaman ni Saint Darkwind. Pagkatapos ng lahat, kahit na alam niya na ang mga Diyos ay umiiral sa mundo ilang libo-libong taon na ang nakalilipas, sa oras na iyon, marami pa ring mga banal na espiritu na naglibot sa planeta. Ngayon, gayunpaman, ang mga banal na espiritu ay mahirap makuha. Sa pag-iisip nito, kung hindi ito para sa kanyang Herculean primordial na espiritu, si Gerald ay hindi kailanman makakakuha ng isang banal na katawan at maging isang master ng Domians. Sa sinabi nito, ang pag-asa na maging isang Anchlord ay medyo isang napakapangit na ideya upang isaalang-alang. Ngayon ay lalong nalulumbay, sinenyasan si Gerald na mag-mutter, nagtataka ako kung makakapagtipid ba ako kay Mila. Ano man ang kaso, samasang-ayon ako sa amin na sumali sa mga puwersa. Ang katotohanan ay sinabihan, hindi pa rin ako sumuko sa paghahanap ng totoong salarin ng pangyayaring iyon sa panahon ng pangako ng banal na tubig. Dapat kong banggitin na mayroon na akong punong sospek. Bukod doon, may natuklasan ka ba? Panipi. Matapos mabagal na makarating sa kanyang mga paa, sumagot si Saint Darkwind, well, pinamamahalaan ko upang makahanap ng isang mahalagang palatandaan, habang hindi ko alam kung sino ang salarin, tiyak na tiyak ako sa kung ano ang kanilang layunin para sa pagpatay sa napakaraming tao na may espiritual na kakanyahan ng dugo. Oh, magpatuloy. Karaniwan, ang taong iyon ay marahil ay sinusubukan na sumalungat sa batas ng langit. Sinusubukan nilang sumipsip ng espiritual na ng mga tao upang maaari silang makagawa ng isang devish na katawan at maging isang diablo. Kung tungkol sa kung bakit, sinabi nito na sa mga maalamat na panahon, ang mga demonyo ay ang tanging nilalang na may kakayahang labanan laban sa mga Diyos. Pagkatapos ng lahat, ang mga Diyos at demonyo ay medyo katulad. Parehong mga immortal na ang mga kaluluwa ay hindi kailanman muling mag-reincarnate, tanging ang kanilang mga katawan. Ipinaliwanag ang Saint Darkwind. Totoo na, nang pumasok ang isang tao sa kaharian ng Datos, maiiwasan nila ang ikot ng muling pagkakatawang tao. Ang isang tao sa lupain ng Datos ay hindi rin maubos. Gayunpaman, kung nais ng isang tao na makatakas sa muling pagkakatawang tao ng parehong katawan at kaluluwa, kailangan ng isa upang makuha ang walang kamatayang katawan. Pagkatapos lamang ang isa ay naging tunay na hindi masisira. Ano ang dakilang ambisyon na mayroon siya, na isipin na pagkatapos ng pagpigil sa mahabang panahon, ang kanyang tunay na layunin ay upang maging isang diablo at makakuha ng walang hanggang buhay, ungol ni Gerald habang pinupukaw niya ang kanyang kilay. Sa wakas alam niya ang layunin ni Daryl. Kung maaari ko, sino ang eksaktong pinag-uusapan mo? Pamilyar ka sa kanya. Panipi. Kabanata 2423. Ang kanyang pangalan ay Daryl, at siya ang aking lolo. Bueno, sa papel, hindi bababasa. Talagang nag-aalinlangan ako na siya ang aking lolo ngayon, pagkatapos ng lahat ng nagawa niya, nakikita ko siya ngayon na walang higit pa sa isang diablo. Sagot ni Gerald habang umiling-iling siya, na hinihimok si Saint Darkwind na palawakin ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Matapos ang isang maikling pagpos, nagbuntong hininga si Saint Darkwind bago sabihin, alam mo, ang pangako ng banal na tubig ay isinagawa ng mga dekada, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tao na may espiritual na kakanyahan na pinatay niya. Sigurado pa ba tayo na hindi pa siya naging isang buong diablo? Kung mayroon siya, hindi ka kailanman magiging tugma niya. Panipi. Ang paglilinang ng realm at Datos realm ay napakalayo lamang.
Bagaman naintindihan ni Gerald na, sumagot lang siya, alam ko ang posibilidad na iyon, kahit na hindi nangangahulugang hihintayin ko lang siyang maangkin niya ang aking buhay. Hindi alintana, bukod sa lahat ng mga bagay na nabanggit namin, dapat mong malaman na kasalukuyang mainit ako sa landas ni Daryl. Kapag nahanap natin siya, naniniwala ako na marami sa aming mga katanungan ang sa wakas ay masasagot. Panipi. Mahusay na marinig. Mangyaring, payagan akong tulungan ka. Sabi ni Saint Darkwind. Maligayang pagdating. Sagot ni Gerald na alam sa isang katotohanan na si Saint Darkwind ay may higit na karanasan kaysa sa dati. Ano pa, ang Saint Darkwind ay nakarating sa mga mula sa Sun League bago rin. Sa pag-iisip nito, inilaan ni Gerald na panatilihing malapit siya sa tabi niya upang pareho silang maghanap para sa bawat isa sa hinaharap. Ang pag-iisip ng tren ni Gerald ay naputol nang marinig niya si Saint Darkwind na nagtanong, nagsasalita kung saan, ano ang dapat nating gawin tungkol sa tatlong kapatid. Scrape lang ang kanilang paglilinang. Pagkatapos ng lahat, sigurado ako na gumagawa sila ng masasamang bagay sa lahat ng ito. Dahil hindi nila pinahahalagahan ang buhay ng mga pangkaraniwan at pinapanatili ang mga ito, isasagawa lang natin sila sa mga pangkaraniwan ngayon. Ipinahayag na si Gerald sa isang matigas na tono. Well sinabi, iwanan mo na lang sa akin. Sagot ni Saint Darkwind habang siya ay bumagsak. Si Gerald, sa kabilang banda, ay bumalik sa Morningstar Manor upang masira ang pagbuo na nagbubuklod sa Lindan. Ngayon na mayroon siyang alyansa sa mga nangungunang mga magsasaka na ito, hindi maiwasang makaramdam si Gerald. Hindi alintana, sa oras na silang tatlo ay nakarating sa manor ng Tagsibol, nalaman nila na naghihintay na sila ni Professor Boyle. Sa pagsasalita tungkol sa Professor, ang kanyang mukha ay napapuno ngayon ng sigla kumpara noong unang nakilala siya ni Gerald. Malinaw na siya ay halos ganap na gumaling salamat sa pag-recuperating sa pagbuo ng pangangalaga sa tulong ng mga banal na bato. Alinmang paraan, nang makita sina Linden at Saint Darkwind, hindi makakatulong ang Professor ngunit magtanong, Sino ang dalawa? Panipi. Ito si G. Moldel, at iyon si G. Darkwind. Pareho silang magkaibigan. Gayun din, sa inyong dalawa, ito ay si Professor Boyle. Siya ang nagbigay sa akin ng mga pahiwatig upang makahanap ng pagnanasa sa isla. Ipinakilala si Gerald. Kapag natapos na ang mga formalidad, dumiretso si Professor Boyle sa pamamagitan ng pagsasabi, tumagal ito ng ilang sandali, ngunit sa wakas ay natagpuan namin ang ilang mga pahiwatig sa kinaroroonan ni MS Willow. Tulad ng nauna kong sinabi, kahit na hindi pa kami nagkakilala sa edad, alam ko na siya ay mula sa lalawigan ng Shu. Sa pag-iisip nito, sinimulan ko ang aking mga pagsisiyasat doon. Sa kasamaang palad, kahit na matapos na tanungin ang lahat ng aking mga mag-aaral doon, wala sa kanila ang tila nakipag-ugnay sa kanya. Iyon ay, hanggang sa makipag-ugnay sa akin ang isa sa aking mga mag-aaral kaninang umaga. Panipi. Sinabi niya sa akin na narinig niya na hinahanap ko siya, ngunit sa tabi nito, sinabi niya na kahit na hindi niya nakilala si Phoebe ng matagal, nakatagpo siya ng kasintahan ni Phoebe. Sila na ngayon. Tila kasal, at ang asawa ni Phoebe ay lumilitaw na tumatakbo sa isang matagumpay na kumpanya sa Pisitean. Bukod doon, sinabihan din ako na tila binago niya ang kanyang pangalan kay Marcel Lerv Inc. mga 10 taon na ang nakalilipas. Panipi. Paglilinis ng kanyang lalamunan, idinagdag ng propesor, palagi siyang pinapanatili ng isang mababang profile, at ang aking mag-aaral ay nakilala lamang siya ng pagkakataon sa isang shopping complex. Naturally, nang tinawag niya siyang Ferb, ang kanyang dating pangalan, nagpanggap siyang hindi siya kilala. Ito ay pagkatapos lamang ng paghuhukay ng kaunti nang nalaman niya ang tungkol sa pagbabago ng kanyang pangalan. Panipi. Kabanata 2424. Hindi alintana, may nagtanong sa kanya tungkol kay Phoebe sa panahon ng kanyang kamakailang muling pagsasama-sama ng klase, na humantong sa kanya upang sabihin sa akin ang tungkol sa balita kanina, paliwanag ni Professor Boyle. Pisitin sinasabi mo, na bukod, gaano tayo katiyakan na si Phoebe ay hindi nagkaroon ng diborsyo sa kanya. Tanong ni Gerald na may bahagyang pagsimangot. Habang posible, tandaan na kapag nag-aaral pa rin si Phoebe, buntis na siya sa kanyang anak. Sa katunayan, ikinasal sila pagkatapos ipanganak ang bata. Sa pag-iisip nito, kahit na sila ay nagdiborsyo, si Ferb ay hindi sapat na walang pananagutan na hindi malaman kung nasaan ang kanyang anak, ang sinasabi ko, sagot ni Professor Boyle. Isang makatarungang palagay. Bueno, hindi alintana kung tama o mali, ito ay isang mahalagang pahiwatig pa rin. Tumungo tayo sa Pisiten at hanapin muna si Marcel. Ipinahayag ni Aidan. Sa katunayan, kahit na bago tayo umalis, payagan akong gumawa ng ilang mga bagong pormasayon para sa manor ng Tagsibol muna. Pipigilan nila ang mga tao na magdulot ng problema.
Sagot ni Gerald na nais na matiyak na ang kanyang mga kaalyado at pag-aari ay magiging ligtas sa kanyang kawalan. Sa ganoong paraan, maaari siyang umalis ng walang pag-aalala. Ilang araw na siyang tumagal, ngunit sa tulong ni Linden at Saint Darkwing, nakumpleto ni Gerald ang mga Pormasion, 2 pormasyong nagbabantay at isang paglilinang na Pormasion, sa halip mabilis. Sa tapos na, ang lahat ay nakatakda. Sa halip na magkasama sina Aiden at Leotag, sa huli ay nagpasya si Gerald na magkaroon lamang ng Saint Darkwing, Linden, at sinamahan siya ng propesor sa Pisipian. Tumagal ng isa pang 3 araw bago ang 4 na sa wakas ay nakarating sa Pisipian. Pagdating, ang kanilang unang aksyon ay ang magtungo sa isang kafe upang magkaroon ng ilang tsaa habang nagpapahinga. Makalipas ang ilang sandali, umiling-iling si Professor Boyle bago sabihin sa isang walang magawa na tono, ang aking mag-aaral ay nagpadala ng karagdagang impormasyon tungkol sa Ferb, kaya maaari ko ring ailatag ito ngayon. Bukod sa katotohanan na binago niya ang kanyang pangalan kay Marcel, siya ay kasalukuyang 42 taong gulang na chairman ng Rising Sun Group. Mayroon lamang siyang isang anak na lalaki, kahit na ang batang lalaki ay kasama si Phoebe. Nakalulungkot na sapat, tama ang aming mga haka-haka. Diborsyo siya 10 taon na ang nakalilipas, at iyon ay kapag binago niya ang kanyang pangalan. Hindi alintana, ang kanyang buhay ay sa ngayon ay magulo. Pagkatapos ng lahat, bukod sa pagiging halip na pag-uugali pagkatapos ng diborsyo, si Marcel ay kasalukuyang may hindi bababa sa 7 kasintahan na pinapanatili niya sa isang malaking mansyon. Siya ay praktikal na nabubuhay sa buhay ng isang sinaunang emperador. Panipi. Ang propesor, para sa isa, ay naalala ni Ferb na rin. Bagaman mahirap ang bata, palagi siyang masigasig at katamtaman. Labis din siyang tapat kay Phoebe sa oras na iyon. Ang katotohanan na ang batang lalaki ay naging ganito matapos ang 20 taon na ginawang malungkot si Professor Boyle. Alinmang paraan, nang marinig iyon, sinenyasan si Linden na tanungin, kaya't napunta kami rito nang wala. Hindi ko sasabihin iyon. Pagkatapos ng lahat, kung may nakakaalam kung nasaan si Phoebe at ang kanyang anak, siya. Sagot ng propesor. Tama iyon. Dahil medyo walang naiwan sa bayan ng Phoebe habang siya ay nag-aaral, ang paghahanap kay Marcel ang aming pinakamahusay na mapagpipilian. Upang linawin, siya ay nag-iisa upang ituloy ang kanyang pag-aaral. Panipi. Bigla-bigla, may isang taong naririnig na sumisigaw, stop. Huminto. Mangyaring. Panipi. Maliwanag na ang isang tao ay nagdudulot ng isang roka sa ibaba, at dahil nakaupo si Gerald sa tabi ng hagdanan, nakikita niya ng malinaw ang lahat. Mahalaga, lumitaw na ang 2 tao na lumilitaw na magkakapatid ay binugbog ng balay ng isang batang may bahay. Ang sumigaw ay ang kapatid ng batang lalaki, na desperadong sinusubukan na protektahan ang kanyang kapatid. Talunin mo siya sa isang pool. Iyon ay para sa pagsisikap na magnakaw ng aking mga bagay. Umungol ang batang may bahay. Mula sa kung magkano ang sinubukan ng kapatid na protektahan ang kanyang kapatid, masasabi ni Gerald kung gaano kalapit ang mga kapatid. Tapat na paalalahanan niya siya sa kanyang kapatid. Ngayon pakiramdam na bahagyang bomb, nakarating siya sa kanyang mga paa bago tumungo sa ibaba. Kabanata 2425. Kahit na matapos ang lahat ng rokas na iyon, ang batang may bahay ay hindi lumilitaw. Sa halip, kumuha siya ng dumi ng tao bago itapon ito sa 2. Sa kanyang sorpresa, kahit na maayos niyang kinuha ang layunin sa mga kapatid, natapos ang bench na hinagupit ang kanyang balay sa ulo. Ang kanyang ulo ngayon ay dumudugo, tinakpan ng balay ang kanyang sugat habang nagbubulong, second young mistress. Ano ang ginagawa mo? Panipi. Ako, dapat na galit ako na nagkamali ako. Hindi mahalaga, binubugbog ko ang 2 iyon hanggang sa mamatay ang aking sarili. Retorted ang babae habang hinawakan niya ang isa pang dumi at itinapon ito sa kanila. Sa kanyang pagkabigla, sa oras na ito, tinamaan niya ang bantay na nakatayo sa tabi niya. Dahil sa kung gaano siya kalapit, ang bantay na ngayon ay may isang pagdurugo ng ulo pati na rin agad na lumipas at bumagsak sa lupa. Ano sa mundo ang nangyayari? Hindi ako makapaniwala. Bulalas ang dumbfounded batang may bahay habang siya ay pumili ng isang teapot hanggang sa ihagis. Tulad ng malapit na niyang eye-fling ito, gayunpaman, isang boses na domineering ang sumigaw, ihagis kung gusto mong mawala ang iyong buhay. Natigilan ng marinig iyon, ang babae pagkatapos ay lumingon sa mapagkukunan ng tinig at nakatayo doon, ay isang binata na nakatingin sa kanya ng mga kamay sa kanyang bulsa. Nakaramdam ng inis sa kanyang smug expression, pangalawang batang may bahay pagkatapos ay sumiksik, ikaw ba ang may pananagutan sa lahat? Ano ang nagawa mo sa akin? Panipi. Kami. Siguro ang Diyos ang namamagitan upang turuan ang iyong balay ng isang aralin. Sino ang nakakaalam, maaari mong maging sa lalong madaling panahon, sagot ni Linden habang dahan-daang bumaba sa hagdan.
Totoo na, matagal na akong nabuhay ngunit hindi ko pa nakilala ang isang malupit at hindi makatwirang babae. Siya ay talagang karapat-dapat sa isang spankang. Ipinahayag na Saint Darkwind habang naglalakad din siya. Ikaw, ang tatlo sa iyo ay nais na turuan ako ng isang aralin. Ako si Faizan, alam mo. Dapat talagang masigasig ka sa pagkamatay. Umungol si Faye habang pinapalakpakan ang kanyang mga kamao. Kahit na nais niyang gumawa ng isang paglipat, kapag naisip niya kung paano kinokontrol ni Gerald ang kanyang mga aksyon ng mas maaga, hindi siya kumikilos ng labis. Makalipas ang ilang segundo nang marinig ang isang malamig na tinig, na nagtatanong, niloloko ka ba ulit, Faye? Di nagtagal, isang matangkad at matikas na babae na mukhang 27 lumakad sa kafe. Mula sa kung paano siya tumingin kay Faye, malinaw na siya ang kanyang kapatid na babae. Hindi alintana, nang makita siya, sina Gerald, Linden, at Saint Darkwind lahat ay nagbahagi ng parehong malubhang pagpapahayag. Tulad ng para kay Faye, mabilis siyang lumakad sa kanya bago sabihin, napakaganda na narito ka, kapatid. Ang tatlo ay nag-aapi sa akin. Dahil napakalakas mo, sirain mo sila para sa akin. Panipi. Hindi ka ba masyadong bastos? Kasalukuyang nasa mainit na tubig ang aming pamilya, alam mo. Upang isipin na itatapon mo pa rin ang mga tantrum sa labas. Hindi alintana, kung nais mo akong alagaan ang bagay na ito, kakailanganin kitang alagaan muna. Umuwi ka na. Ngayon, retorted ang babae. Ngunit ang batang iyon ay nagnanakaw muna sa aking mga bagay. Ang tatlong iyon ay humakbang pagkatapos nito. Wailed Faye na ayaw mag-budge. Kabanata 2426. Sapat na. Ilabas ang pangalawang batang babae ngayon. Inutusan ng babae na may isang half. Once Faye was brought out, the woman helped the siblings up before saying, I apologize, my younger sister is rather spoiled, which leads to her being unreasonable at times, here's a $100,000 check. Inaasahan kong ito ay sapat na bilang kabayaran sa ginawa ng aking kapatid na babae. Panipi. Di nagtagal pagkatapos sabihin na, isinulat at ipinakita ng babae ang tseke para sa dalawa, kahit na ang mga kapatid ay malinaw na natatakot na kunin ito. Sa halip, ang kapatid na babae ay yumuko lamang sa babae at si Gerald bago tumakbo kasama ang kanyang kapatid. Nang makita iyon, ang babae ay walang magawa na umiling-iling bago lumiko upang harapin ang kanyang valet at sinabing, alamin kung saan sila nakatira at ibigay sa kanila ang tseke. Sa lahat ng nagawa, sa wakas ay lumingon siya upang tumingin kay Gerald bago idinagdag, pasensya na kailangan mong makita ang lahat, nasaktan ka ba ng aking kapatid? Hindi niya. Kahit na kailangan niyang disiplinahin, sagot ni Gerald na hinihimok ang babae na tumango ng may ngiti bago umalis kasama ang kanyang valet. At ganyan lang, tapos na ang insidente. Matapos silang bumalik sa taas, hindi maiwasang mapangiti ang propesor tulad ng sinabi niya, sa kung gaano kahusay ang hitsura nila, ang dalawang iyon ay tiyak na mga kapatid. Gayunpaman, upang isipin na ang isa ay hindi tunay habang ang iba ay napakatikas. Sa kabilang banda, ito ay isang magandang bagay na mahawakan ng nakatatandang kapatid na iyon ang maliit na halimaw. Kung hindi, ang mga kapatid ay magdusa. Panipi. Ang kapatid ni Faye, hindi ba siya ang lilito na, hindi mo ba napansin na kinatakutan siya ni Faye? Sagot ni Saint Darkwind. Ha? Saan ito nanggaling, G? Darkwind. Tanong ng nalilito na propesor. Shock lang bilang tugon, ipinaliwanag ni Saint Darkwind, well, hindi mo ito maramdaman dahil nililinang mo lamang ang iyong panloob na lakas. Gayunpaman, nakikita ng tatlo na ang babaeng iyon ay nagtatanim ng mahahalagang chi. Iyon, sa sarili nito, ay hindi pangkaraniwan. Panipi. Kailangang sumang-ayon si Gerald. Tulad ng nauna ng sinabi ni Walter, tunay na tila maraming nag-iisa na mga magsasaka na nagpapanggap na mga pangkaraniwan at kahit na ang pagkakaroon ng pang-araw-araw na trabaho ay nagtatago sa sekular na mundo. Ipinapaalala nito sa batang lalaki ng ilang mga balita na natagpuan niya ang mga taon na ang nakalilipas, tungkol sa mga tao na biglang nawawala habang naglalakad sa mga lansangan. Kahit na ipinapalagay niya na ang mga iyon ay simpleng peking balita sa oras na hindi niya pinasok ang kaharian ng paglilinang noon, alam ngayon ni Gerald na ang mga nawawalang individual ay marahil ay mga magsasaka. Sa katunayan, tila ang mga tao ay nakakakuha ng higit pa at mas may talento sa mga henerasyon. Pagkatapos ng lahat, ipinapalagay ko na ang mga nasa secular na mundo ay maaari lamang linangin ang kanilang panloob na lakas. Upang isipin na ang las mula sa nauna ay ang paglilinang ng mahahalagang chi. Gaano karaming? Muttered Linden. Mayroon akong pakiramdam na ang kanyang mahahalagang chi ay naiiba sa atin, sabi ni Gerald. Nakakakita kung paano nakagulat si Linden, nagbigay si Saint Darkwind ng isang humihingi ng tawad bago sumagot, alam ko kung ano ang pinag-uusapan ni G. Crawford,
Dahil pinalaki ka sa paglilinang ng lupain hanggang sa araw na ikaw ay naging pinuno ng Thunder Sword Sect, nakita mo ang kaunti sa secular na mundo, G. Moldel. Sa pag-iisip nito, makatuwiran lamang na malaman ni G. Crawford ang tungkol sa secular na mundo. Panipi. Sapat na. Ito lamang ang dahilan kung bakit nagawa ako ni Ryder. Hindi alintana, paano naiiba ang kanyang mahahalagang chi? Tanong ng mausisa na si Lindan. Bueno, mayroong tatlong pangunahing pagkakaiba-iba ng mahahalagang chi. Ang una ay mahalagang chi mula sa langit na siyang uri ng mahahalagang chi na ginagamit namin. Kita mo, ang mahahalagang chi sa ating mga katawan ay mula sa langit at lupa, at ginagamit natin ang mga banal na espiritu mula sa langit at lupa bilang pundasyon ng ating paglilinang. Sa pag-iisip nito, ang langit ang ating mapagkukunan ng kapangyarihan. Panipi. Masayang katotohanan, ang lahat ng mga magsasaka sa kaharian ng paglilinang ay gumagamit ng mahahalagang chi mula sa langit, dagdag ni Saint Darkwind. Ang paglipat sa pangalawang uri, karaniwang tinutukoy namin ito bilang kapangyarihan ng demonyo. Ang mga diskarte sa paglilinang na ginamit upang linangin ang ganitong uri ng mahahalagang chi ay ibang-iba sa atin. Ang mga nilalang na gumagamit ng ganitong uri ng mahahalagang chi ay tinatawag na mga demonyo, at karaniwang umaasa sila sa pagsipsip ng panlalaki na aura ng mga pangkaraniwan upang mabalanse ang kanilang pambabae ores. Pinapayagan silang kunin ang hugis ng mga tao. Bukod dito, ang ilang mga makapangyarihang demonyo ay nagawang sumipsip ng masculine ores ng mga magsasaka kapag nasa rurok na sila. Sabi ni Gerald. Ang bangkay ng demonyong spider ay isang mabuting halimbawa ng isang demonyo na gumagamit ng demonyong mahahalagang chi. Kinakailangan lamang ang form na iyon dahil hindi pa ito ganap na nagbago, paliwanag ni Saint Darkwind. Sa katunayan, ngayon para sa ikatlong uri, tinawag itong mala demonyong mahahalagang chi, at medyo katulad ito sa demonyong mahahalagang chi. Si Daryl ay isang pangunahing halimbawa nito. Pagkatapos ng lahat, pinatay niya ang napakaraming mga tagapagmana ng pamilya ng misteryo upang makuha lamang ang kanilang espiritual na kakanyahan sa pag-asang mapahusay ang kanyang kapangyarihan at maging isang diablo. Panipi. Matapos pakinggan ang kanilang pag-uusap, si Professor Boyle na ang interes ay napik ay sinenyasan na tanungin, kaya, sinasabi mo ba na ang matikas na babae na mas maaga ay talagang isang demonyo o isang diablo? Kabanata 2427. Hindi eksakto, mula sa kung ano ang nakikita ko ni G. Crawford, tao pa rin siya, kahit na nililinang niya ang demonyong mahahalagang chi. Sa pag-iisip nito, ang kanyang lakas ay dapat na nasa isang lugar sa pagitan ng Morning Stars at ng mga Weir, paliwanag ni Saint Darkwind. Sumasang-ayon ako. Bukod doon, tila siya ay kamakailan lamang ay nagsimula na magtanim din. Kailangan kong sabihin na ang kanyang matikas na pag-uugali ay talagang nagtatago ng kanyang kasamaan. Dagdag pa ni Lindan. Sa katunayan, nagsisimula na akong mag-alala tungkol sa mga kapatid na iyon. Pagkatapos ng lahat, kung ang babaeng iyon ay tunay na masama, kung gayon ang mga kapatid ay nasa para sa mas maraming problema. Bonggang si Gerald habang umiling-iling siya. Ituturo ko ba sila? Tanong ni Linden, habang siya ay tumungo sa kanyang mga paa. Hindi yun kinakailangan. Nakalock na ako sa kanila ng aking banal na kahulugan. Gayon din, magsalita tungkol sa Diablo, naiintindihan ko ang babaeng iyon na sumunod sa kanila ngayon, tama, na ito ay nag-aayos nito. Nais kong manatili ka at ang propesor na manatili dito habang papunta ako sa Darkwind upang makita kung ano ang hanggang sa babaeng iyon, iniutos ni Gerald. Bago tumugon si Linden, sina Gerald at Darkwind ay nawala na sa manipis na hangin. Ito ay sa ibang pagkakataon sa harap ng isang shabby house, malayo sa mga suburb, nang ang batang lalaki mula sa naunang nagtanong. Sigurado ka ba, kapatid na babae? Ang lugar na ito ay malinaw na bahay ng kapatid. Alinmang paraan, mabilis na sumagot ang kanyang kapatid, mabuti ako. Sa kabutihang palad may isang tao na lumakad upang matulungan kami, pagkatapos ng lahat, madali kaming mapapahamak dahil sa nakakasakit sa pangalawang batang may bahay na si Zant. Panipi. Ngunit wala talaga akong nakawin. Sa simula, sinabi niya sa akin na ipakita sa kanya ang aking card ng pagkakakilanlan, at halos kaagad pagkatapos, inakusahan niya ako ng pagnanakaw ng isang bagay mula sa kanya. Ipinaliwanag ang batang lalaki. Nakikita ko kung bakit niya ginawa iyon ay hulaan ng sinuman, anuman, hindi na natin kayang saktan ang mga nasabing tao. Hayaan na ngayon at tingnan kung mas mahusay ang ginagawa ni inay, binulong ng batang babae, na hinihimok silang dalawa na pumasok sa bahay. Sa pagpasok, gayunpaman, ang dalawa ay nagulat nang makita ang napakaraming tao sa loob. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi pamilyar na mga mukha, agad na nakilala ng duo ang babae na nailigtas sila ng mas maaga.
Bukod sa kanya, tila mayroon din kung ano ang lumilitaw na isang doktor na nagpapagamot sa kanilang ina. Ano man ang kaso, ang ngayon ay nababalisa na nakatatandang kapatid na babae ay sinenyasan na tanungin, ano ang ginagawa mo dito, panganay na batang may bahay. Oh, nalaman ko lang na ang sakit ng iyong ina ay hindi kailanman gagaling kung mayroon lamang kayong dalawa na umasa. Sa pag-iisip nito, dinala ko ang sikat na Dr. Zenos ng pisitan upang gamutin siya. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Gayon din, kunin ang mga milyong dolyar na ito. Maaari mong gamitin ang cash upang makakuha ng isang mas desenteng bahay, trabaho, at buhay. Sumagot ang panganay na batang may bahay na may ngiti. Di ito ay labis, panganay na batang may bahay. Hindi namin matatanggap ang lahat ng ito. Bulalas ang stupefied na kapatid. Huwag mag-alala, hindi ko ito ginagawa ng libre. Kailangan ko ng isang bagay mula sa iyong kapatid, nakikita mo, hindi mag-alala, bagaman. Ito ay walang malaki at walang pinsala na darating sa kanya. Sa katunayan, dapat siyang maging ganap na maayos pagkatapos mag-recuperating ng 2 hanggang 3 taon. Ipinahayag ang panganay na batang may bahay. Ha? Ano ang balak mong gawin? Tanong ng nalilito na batang babae. Natapos ang pangalawa sa kanyang pangungusap, isang simoy ng hangin ang nagsimulang sumabog mula sa asol, at makalipas ang ilang sandali, ang parehong mga kapatid pati na rin si Dr. Zenos ay nagsimulang pakiramdam na labis na nahihilo, sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng tatlo sa kanila ay walang malay. Nang makita iyon, ang panganay na batang may bahay pagkatapos ay inilagay ang 8 taong gulang na batang lalaki sa mesa. Malapit sa kanyang mukha, pagkatapos ay nagbigay siya ng isang maliit na sniff at hindi nagtagal, isang mahabang wisp ng puting usok ang nagsimulang lumabas sa kanyang noo at pumasok sa panganay na katawan ng batang may bahay. Habang parami ng parami ang patuloy na dumadaloy, ang mukha ng batang lalaki ay naging paler at paler. Kapag siya ay tapos na, malumanay niyang tinapik ang bata sa noo bago sabihin, siguraduhin na ang lahat ng pera ay inilipat sa kanilang account. Kung nalaman ko na ang alinman sa inyo ay kumuha ng kahit 1 sentimo, sisiguraduhin kong mawala ka mula sa mundo. Malinaw ko ba ang aking sarili? Panipi. Why yes? Panganay na batang may bahay. Ipinahayag ang mga bodyguard na labis na magalang habang sila ay kumalas. Alam nilang lahat na ang paggawa ng alinzan, ang panganay na batang babae na galit ay tiyak na magre-resulta sa kanilang pagkamatay. Matapos ang isang maikling pagpos, tinanong ng isa sa mga gwardya, panganay na batang may bahay. Mayroon bang kailangan na dumaan sa lahat ng problemang ito? Pagkatapos ng lahat, kung nais mong makakuha ng mga batang ipinanganak sa tanghali, maaari mo lamang gamitin ang kapangyarihan ng iyong pamilya upang makuha ang mga ito. Sa katunayan, maaari kang makakuha ng mas maraming gusto mo kahit na hindi na kailangang bayaran ang mga ito. Panipi. Katahimikan. Malalaman ko na ako ay isang magsasaka, hindi isang dyablo. Sa tabi nito, mangyaring paalalahanan ang aking kapatid na huwag makagambala sa aking negosyo mula ngayon. Hindi niya kailangang kumuha ng mga anak para sa akin. Inutusan si Elaine. Kabanata 2428. Naunawaan, panganay na batang may bahay. Ipinahayag ang mga bodyguard na may tumango. Kasunod nito, mabilis silang umalis sa bahay kasama si Dr. Zenos. Hindi alam sa kanila, sina Gerald at Darkwind ay nag-especially iya sa kanila sa buong oras na ito. Tila na siya ay talagang isang demonyong magsasaka, Darkwind, ungol ni Gerald habang ang duo ay pumasok sa bahay. Sa katunayan, ang lahat ng mga tao ay may 3 strands ng panlalaki aura, at ang panlalaki aura ng mga bata ay palaging ang puro, na bukod, ang panganay na batang may bahay ay nakakagulat na isang taong may prinsipyo. Kumuha lamang siya ng isang solong strand nang hindi isinasaalang-alang ang pagpinsala sa kanyang buhay. Sagot ni Saint Darkwind na nag-check sa batang lalaki. Sumasang-ayon ako. Tinukso akong mag-imbestiga kung sino ang nagtuturo sa kanya ng mga masasamang pamamaraan na ito, ngunit mayroon lamang kaming labi sa aming mga plato sa sandaling ito. Ako, para sa isa, naniniwala na hindi niya alam kung ano talaga ang papasok niya. Sabi ni Gerald na naaliw na ang mga kapatid ay maayos pa rin. Nagtataka akong malaman kung sino ang nagtuturo sa kanya ng lahat ng ito. Upang isipin na may mga magsasaka na nag-aatubili na iwanan ang secular na mundo dahil lamang na mas maginhawa para sa kanila na linangin ang demonyong mahahalagang chi dito. Talagang nakatira kami sa isang malaking mundo kung saan maaaring mangyari ang anumang bagay. Bukod dito, sumasang-ayon ako na dapat nating unahin ang paghahanap kay Marcel G. Crawford. Panipi. Sumang-ayon, sagot ni Gerald, na nag-uudyok sa dalawa na magsimulang bumalik sa kafe. Habang wala na sila, naging abala si Professor Boyle, bumalik sa kafe na tumatawag sa bawat mag-aaral na maaari niyang isipin.
Sa kabutihang palad, pagkatapos ng paggawa ng maraming mga tawag, sa wakas nakuha niya ang kasalukuyang address ni Marcel. Sa pag-iisip nito, sa sandaling bumalik sina Gerald at Darkwind, sinabi niya kaagad sa kanila ang kanyang natuklasan, at ang apat ay pagkatapos ay nagtungo sa natutulog na dragon na si PC-10, ang lugar kung saan nakatira si Marcel at ang kanyang maraming mga kasintahan. Samantala sa manor mismo, isang dosenang katana na gumagamit ng samurai ay makikita na nakatayo sa paligid ng mga nasasakupang miyembro ng pamilya ni Marcel, na kasama ang kanyang 7 kasintahan, 4 na matandang maid, at isang hardinero sa kanyang mga ika-60 taon. Hand Marcel over. Huwag mo akong ulitin ang aking sarili. Ungol ng isa sa samurai. Ang W talagang walang ideya kung nasaan siya, G. Shiba. Hindi na siya bumalik sa loob ng 2 buwan, at hindi namin siya maabot. Hindi namin sigurado kung buhay pa siya. Napangiwi ang isa sa mga natatakot na kababaihan. Tila hindi ko makuha ang katotohanan hanggang sa kasangkot ang dugo. Umungol si G. Shiba habang hinahaplos niya ang kanyang katana patungo sa leeg ng babae. Gayunpaman, bago ang talim ay maaaring maghiwa-hiwalay, isang flash na nakaraan ng mga mata ni G. Shiba at ang susunod na bagay na alam niya, ang kanyang perlikyo ay dumudugo at ang kanyang katana ay nawala sa kanyang pagkakahawak. Ang panunood bilang katana na ngayon ay naka-embed sa dingding na huminto sa lugar, si G. Shiba ay umungol sa isang mahirap na accent ng Weston, sino ang impyerno? Ang iyong pinakapangit na bangungot. Sumigaw ng isang hindi pamilyar na tinig, at ilang sandali, isang matandang lalaki ang lumitaw sa manipis na hangin. Bago pa man yumapekto si G. Shiba, sinampal na ng bagong tao ang hindi bababa sa 100 beses. Habang si G. Shiba na ang mga pisngi ay dumudugo na ngayon ay nahulog sa sahig, mabilis na napagtanto ng kanyang mga tauhan na ang 3 iba pang mga tao ay dahan-daang lumapit sa kanila. Ngayon ay natakot sa kanyang isipan, mabilis na natitised si G. Shiba sa kanyang mga paa na tinitiyak na kunin ang kanyang katana bago din sumigaw, run. Kapag nawala si G. Shiba at ang kanyang mga tauhan, mabilis na binuksan ni Linden ang mga natakot na biktima. Ang mga kababaihan mismo na partikular na natatakot ay hindi makakatulong ngunit umiyak, "Ti salamat, matandang lalaki." Maraming salamat, panipi. Si Gerald, sa kabilang banda, ay lumakad sa mga biktima bago sabihin, "Sige, tumira, mayroong isang bagay na nais kong tanungin. Mas maaga, narinig kong nabanggit mo na nawala si Marcel sa loob ng 2 buwan ngayon, totoo ba iyon?" Panipi. Kabanata 2429. Nang marinig iyon, ang 7 kababaihan ay nagpalitan ng sulyap bago tumango tulad ng sinabi nila, "Oo, hindi namin nakipag-ugnay sa kanya sa lahat ng oras na ito. Tulad ng nakita mo kanina, maraming tao ang naghahanap sa kanya, hindi namin alam kung buhay pa ba siya. Maaari ba talaga siyang namatay? Huli na ba tayo?" Muttered Linden. "Hindi sa palagay ko, saan siya huling nakita?" Tanong ni Gerald. Ang base. Sa oras na ito, tumawag si Chairman Lervink at sinabi sa akin na ilipat ang ilan sa mga ari-arian sa aking pangalan. Kasunod nito, sinabi niya sa akin na ipadala sa kanya ang ilang mga dokumento sa base, at iyon ang huling narinig ko sa kanya, paliwanag ng matandang hardinero sa asul. Lumingon sa mukha ng matandang lalaki, tinanong ni Gerald, at nawala siya kaagad pagkatapos nito. "Wala ba sa iyo na magtungo sa base upang suriin siya?" Panipi. "Siyempre, ginawa namin. Tumawag pa kami ng pulisya. Sa kasamaang palad, kahit gaano karaming beses kaming nagpunta doon, ang base ay nanatiling ganap na walang laman," sagot ng isa sa mga kababaihan. "Nakikita ko. Nasaan ang batayang ito? At ano ang ginamit nito?" Tanong ni Gerald. "Well, ginagamit ni Chairman Lervink ang base para sa pananaliksik. Ang aming kumpanya ay nagpapatakbo ng isang negosyo sa biological science, nakikita mo. Sa pag-iisip, si Chairman Lervink ay karaniwang kailangang maglakbay mula sa bahay, sa kumpanya, at sa wakas sa base araw-araw." Ipinaliwanag ang matandang hardinero. Kung tungkol sa kung nasaan ito, nasa isang desyerto na suburb sa timog ng lungsod. Gayunpaman, magiging walang silbi kahit napupunta ka doon. Pagkatapos ng lahat, ang samurais mula sa mas maaga ay lubusang hinanap ang lugar. Dagdagan dong. Isa pa sa mga kababaihan. "Nakikita ko, may alam ba sa iyo ang tungkol sa asawa at anak ni Marcel?" Tanong ni Darkwind. "Hindi sa palagay ko si Chairman Lervink ay muling nakilala sila mula pa nang maghiwalay sila bandang 10 taon na ang nakalilipas, gayunpaman, inutusan ako ng chairman na maglipat ng pera sa kanila ng ilang beses upang makatulong sa kanilang mga gastos sa pamumuhay. Ang bawat paglipat ay halos $1,000,000. Sa tabi nito, ang huling paglipat ay nangyari sa paligid ng 5 taon na ang nakalilipas.
Bilang namamahala sa mga ari-arian ni Chairman Lerving, nagyusisa ako kung bakit bigla siyang tumigil sa pagpapadala ng pera sa oras na iyon. Gamit nito, gumawa ako ng ilang pagsisiyasat at sa lalong madaling panahon nalaman na ang account ng kanyang asawa ay matagal nang sarado. Panipi. Ang tugon ng matanda ay malinaw na sa halip na isang hardinero, siya ay talagang butler ni Marcel. Hindi alintana, matapos marinig ang lahat ng iyon, sinenyasan si Professor Boyle na tanungin, isang huling tanong, sinabi mo na maraming tao ang naghahanap sa kanya. Sino ang eksaktong sila? At bakit masigasig silang hahanapin siya? Panipi. Ito ay dahil sa mga utang o dahil nais nila ang mga resulta ng pananaliksik, kung may iba pang mga kadahilanan, hindi ako masyadong sigurado sa kanila. Pagkatapos ng lahat, hindi kami pinayagan ni Chairman Lerving na ipasok ang kanyang base. Sagot ng butler. Nakikita ko, well, hindi ko akalain na ang pananatili dito ay makakatulong. Sa sinabi nito, aalisin natin ngayon, sabi ni Gerald habang tumango siya sa grupo bago umalis kasama ang kanyang partido. Sa kanilang pagpunta sa base ni Marcel, na ang butler ay nagbigay sa kanila ng mga direksyon sa, hindi maiwasang ni Professor Boyle na umiling hinto ang ulo bago magbulong, ito ay isang awa na patay na si Marcel. Ang tanging tingga lamang namin ay pagod na ngayon. Hindi namin alam iyon para sigurado. Alinmang paraan, tingnan muna natin ang kanyang base. Sagot ni Gerald. Ito ang pinakamahusay na humantong sa kasalukuyan, at hindi na niya maibibigay iyon ng madali. Sa sinabi nito, lahat ng apat sa kanila noon nagmamadali sa base ni Marcel. Kahit na ang base mismo ay dapat na mag-host ng isang lihim na silid sa loob ng isang istruktura ng bakal sa ilalim ng lupa, ang pasukan ng base ay naiwan na bukas. Iyon ay, sa pagpasok, mabilis nilang napagtanto na ang buong lugar ay ganap na walang laman. Ganap na inabandona, mukhang tunay na nawawala o namatay si Marcel sa puntong ito, ungol ng propesor habang siya ay nagbuntong hininga muli. Patay o buhay, kailangan nating hanapin siya. Sagot ni Gerald na may bahagyang pagsimangot. Hindi pa ba tayo aalis, G. Crawford? Tanong ng nalilito na si Lindan. Bakit ang pagmamadali? Sa pagsasalita kung saan, simulan ang paggamit ng iyong banal na kahulugan upang maghanap ng anumang mga potensyal na lihim na pagpasok, Linden, iniutos ni Gerald habang inilalagay niya ang kanyang mga kamay laban sa kanyang likuran. Kaagad, sagot ni Linden habang sinusunod niya ang mga utos ng batang lalaki. Hindi nagtagal para sa Linden na magtaas ng kaunting kilay bago sabihin, salamat sa Diyos na iminungkahi mo na, G. Crawford. Maaari akong makaramdam ng isa pang sahig sa ilalim namin. Mahusay. Lumipat, lahat. Inutusan si Gerald. Kabanata 2430. Sa ito, sumagot ang lahat ng tatlo sa kanila nang mabilis silang lumakad papunta sa exit. Sa sandaling nakatayo silang lahat sa kabila ng pasukan, pinch ni Gerald ang kanyang mga daliri upang makabuo ng isang aura blade at ilang sandali, ipinadala niya ang talim na lumilipad patungo sa sahig na bakal. Ang isang napakalaking pagsabog ay nagsimula, at pagkatapos na mag-ayos ang mga labi, isang malaking butas ang makikita. Matapos sumilip sa butas, si Gerald at ang iba pa ay bumagsak at nang makita ang lahat ng kagamitan na naglalagay sa paligid, mabilis nilang napagtanto na ang sahig sa ibaba ay ang tunay na lab ng pananaliksik. Salamat sa Diyos, sinabi mo sa kanya na gamitin ang kanyang banal na kahulugan. Hindi ko maisip na ang lugar na ito ay umiiral sa ilalim ng sahig. Sana si Marcel ay pinamamahalaang upang lokohin tayo ng mga matatandang tao, na ang tao ay tunay na master sa pagtatago ng mga bagay. Grumbled Darkwing sa isang walang magawa na tono. Sa katunayan, alinman sa paraan, malinaw na ang isang tao ay nagsisikap na huminto sa amin na subukang hanapin si Marcel. Pagkatapos ng lahat, kung paano ang baog ang tuktok na palapag, kahit sino pa ay tiyak na naligaw na maniwala na walang mga pahiwatig sa kinaroroonan ni Marcel kung saan matatagpuan dito, sagot ni Gerald. Sumasang-ayon ako. Ano ang isang masalimuot na paraan upang maiwasan ang iba? Nagdagdag ng Darkwing na may isang tumango. Hindi alintana, tumingin tayo sa paligid upang makita kung ano ang mahahanap natin, ungol ni Gerald habang ipinikit niya ang kanyang mga mata at nang binuksan niya ito muli, dalawang lilang beam ng light shot out, pag-iilaw sa buong lugar. Matapos maghanap ng kaunti, ang mga mata ni Gerald ay nahulog sa isang ligtas. Pagtaas ng isang bahagyang kilay, ang batang lalaki pagkatapos ay lumakad papunta dito at may isang solong smack gamit ang kanyang mga hubad na kamay, ang ligtas na basag bago gumuho. Ngayon na napalaya ang mga nilalaman nito, hindi maiwasang madrop ngunit ibagsak ni Professor Boyle ang kanyang panga. May isang bangkay sa loob. Magandang langit, bulalas ang nagulat na propesor. Naturally, ang iba pang tatlo ay pantay na kinuha, kahit na mabilis silang nasnap mula dito kapag napagtanto nila kung gaano pamilyar ang bangkay.
Ito ay tumagal sa kanila ng 1 segundo, ngunit ang lahat ay mabilis na natanto na ang bangkay ay mukhang magkapareho sa butler mula sa mas maaga. Ano ang malaking ideya? Ito ba ang totoong butler? Mukhang namatay siya nang hindi bababa sa 2 buwan. Bukod doon, sino ang nakilala natin sa villa noon? Tanong ni Linden na ang mga browser ay furrowed. Naloko kaming lahat. Si Marcel ay hindi kasing simple ng paglitaw niya. Alinmang paraan, bumalik tayo at tanungin siya ng personal. Sumagot Gerald bago agad na boltong bumalik sa villa. Sa pagsasalita tungkol sa villa, ang lahat ng mga tagapaglingkod at maid doon ay natapos na ang pag-iimpake ng lahat ng pera. Tulad ng para sa matandang lalaki mula pa, ang kanyang mga mata ay kumikislap habang iniutos niya, kung ang lahat ay nakaimpake, kailangan nating tumakbo. Mabilis. Ang Chivas ay hindi maihahambing sa mga taong iyon, at naramdaman kung hindi natin mapapanatili ang ating lihim kung mananatili tayo. Panipi. Kailangan ba nating tumakas, Master? Tila naniniwala sila sa lahat ng sinabi namin kanina, hindi ba sila susuko tulad ng natitira kapag napagtanto nila na wala doon? Tanong ng isa sa 7 kababaihan. Hindi sila ordinaryong tao. Ang katotohanan ay sinabihan, kahit na hindi nila hinabol ang mga samurais na mas maaga, ang Chivas ay magtatapos pa rin sa pagkalason mula sa aking walang kulay na gasolina. Sa pag-iisip nito, ang katotohanan na ang 4 na iyon ay hindi apektado ng aking gas sa lahat ay nakababahala. Ipinaliwanag ang matandang lalaki tulad ng isang malaking truck na huminto sa pamamagitan ng manor. Naririnig ang truck pagkatapos ay idinagdag ng matanda, alinman, hindi na tayo maaaring manatili dito. Lumilipat kami sa ibang lalawigan. Panipi. Gamit ang pagkakasunod-sunod na iyon, mabilis na sumakay ang lahat sa sasakyan at sa sandaling ang lahat ay mahusay na pumunta, ang matandang lalaki ay nag-aksaya ng walang oras at sinampal sa gas. Gayunpaman, bago pa sila makarating sa pangunahing kalsada, ang matandang lalaki ay hindi makakatulong ngunit medama ang kanyang pagbagsak sa panga. Nakatayo mismo sa gitna ng kalsada gamit ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, ay si Lindan. Mabilis na nag-snap mula rito, ang matandang lalaki pagkatapos ay nakipag-ugnay kay Linden habang galit na galit, gusto mo bang mamatay ng masama? Lumipat. Panipi. Gayunpaman, si Linden ay hindi namumulaklak ng 1 pulgada. Nakikita iyon, umungol ang matandang lalaki, fine, maging panauhin ko. Kasunod nito, ang truck ay dumiretso sa Lindan. Kabanata 2431. Ang sumunod ay isang paputok na tunog pati na rin ang mga ulap ng pagsingil ng itim na usok. Dahil sa biglaang epekto, ang lahat sa truck ay kumatok sa sahig. Tulad ng para sa matandang lalaki, dahil ang kanyang ulo ay bumangga laban sa manibela, ang kanyang noo ay natatakpan na ngayon ng dugo. Kahit na, si Linden ay nanatiling ganap na hindi nasugatan. Nang mapagtanto ng matanda na iyon, nagtaka siya kung siya ay nag-ray sa isang tao o isang bundok. Bago magreaksyon ang matanda, gayunpaman, narinig niya na sinabi ni Linden, ano ang isang tuso mo, isipin na maaari mong linlangin ang isang tao na nabuhay ng daan-daang taon. Matapos niyang sabihin iyon, madaling pumasok si Linden sa truck at sa loob ng 1 minuto, pinasimulan niya ang lahat sa loob. Nanlaki ang mga mata niya, hindi maiwasang matulungan ang matandang lalaki, sino kayo? Ikaw ba ay multo o isang bagay? Panipi. Gupitin ang basura, matandang lalaki. O dapat ko bang sabihin, Marcel? Umungol si Linden habang hinawakan niya ang matanda sa kwelyo. Walang paraan na maaari akong maging Chairman Lerv Inc. Tulad ng sinabi ko, hindi pa rin namin siya nakita. Malaking pagkakamali ka. Tiyang 7 mga may bahay ay maaaring magpatotoo para sa akin. Sigaw ng matandang lalaki. Sinenyasan nito ang 7 kababaihan na lahat ay humahawak sa kanilang mga sugat upang idagdag, sinasalita niya ang katotohanan. Hindi siya si Chairman Lerv Inc. Panipi. Oh, tumanggi pa ring aminin ito. Ang ungol na si Linden na ang mukha ay nagiging pula na. Huwag isipin na magpapatuloy tayo sa pagloko ng iyong disguise technique. Idinagdag ni Gerald habang siya ay lumitaw kasama si Darkwind at ang propesor. Di disguise technique, wala akong ideya kung ano ang pinag-uusapan mo, binulong ng matandang lalaki habang iniiwasan niya ang kanyang tingin, malinaw na lumilitaw na nagkasala. Ang mga sinaunang mangkukulam ay mga dalubhasa sa pagpapalaki ng mga hayop at pagtatanim ng lahat ng mga kakaibang halamang gamot at bulaklak. Upang linangin, kailangan nilang maglakbay ng madalas dahil isang mahalagang sangkap na kailangan nila upang mapahusay ang kanilang mga kapangyarihan na naging dahilan upang gumawa sila ng maraming mga kaaway, at ang sangkap na iyon ay sariwang dugo ng tao. Upang makatagpo ng mas kaunting mga kaaway, binuo nila ang lahat ng mga uri ng disguise na pamamaraan. Panipi. Kalaunan, napakahusay nila ito na nagawa nilang magluto ng mga potion na hindi lamang nagbago ang kanilang mga pagpapakita, kundi pati na rin ang kanilang mga tinig.
Maaari silang lubos na perpektong gayahin ng sinuman. Dahil dito, hindi alintana kung gaano kataas ang paglilinang ng isang tao, hindi na nila makita sa pamamagitan ng disguise ng isang bruha. Hanapin ang pamilyar na teksto na si Chairman Lerv Inc. Tanong ni Gerald habang papalapit siya sa matanda gamit ang kanyang mga kamay laban sa kanyang likuran. Ngayon tinitingnan si Gerald sa lubos na pagkabigla, ang matandang lalaki pagkatapos ay bumagsak bago sabihin, ito ang lihim na pamamaraan ng ninuno na ipinasa kay Phoebe, ngunit bukod sa amin, walang ibang dapat magkaroon ng kamalayan. Sa sinabi nito, paano mo malalaman ang mga lihim sa likod ng pamamaraan? Panipi. Nabasa ko ito sa isang libro. Bukod dito, lumilitaw na natutunan mo lamang ang isa sa mga pamamaraan, hindi ba niya itinuro sa iyo ang natitira? Tanong ni Gerald sa isang tono ng cheery. Nang marinig iyon, ang matandang lalaki ay tumahimik sandali. Nang maglaon, kumuha siya ng isang bote ng spray at ipinagdasal ang mga nilalaman nito sa kanyang mukha. Nagresulta ito sa berdeng usok na biglang pumaligid sa kanyang mukha at sa sandaling nalinas ang usok, hindi maiwasang mapalawak ng propesor ang kanyang mga mata habang tinanong niya, Ferb. Ikaw ba talaga? Panipi. Totoo na, ito ay si Ferb Lerv Inc., ang kanyang dating mag-aaral. Ngayon na ang jig ay tumaas, sinenyasan si Marcel na may kasalanan na sumagot, humihingi ako ng paumanhin sa pagsisinungaling sa iyo, Propesor, kahit na, mangyaring alamin na ako ay inilagay din sa isang mahirap na posisyon. Wala akong pagpipilian kundi magsinungaling. Panipi. Kabanata 2432. Pa rin, hindi ko inaasahan na makilala mo ang lihim ng Phoebe. Idinagdag ni Marcel sa isang mausisa na tono. Ano man ang kaso, si Gerald ay hindi makakatulong ngunit nagbuntong hininga. Pagkatapos ng lahat, ang tugon ni Marcel ay isang malinaw na tanda na si Phoebe ay talagang isang inapo ng mga sinaunang mangkukulam. Nangangahulugan ito na ang kanyang anak na lalaki ay isang tagapagmana ng mga mangkukulam din. Naalala niya na sinabi sa kanya ni Zeman na ang lahat ng mga inapo ng bruha ay nangangailangan ng banal na prutas upang pukawin ang kapangyarihan sa kanilang dugo. Kahit na ang paggising ng kanilang kapangyarihan ay hindi ang kanilang layunin, kailangan pa rin nila ang prutas. Pagkatapos ng lahat, dahil sa kanilang mga ninuno na nag-uugnay sa mga gamot, ang mga sunod-sunod sa kanilang mga katawan ay naipasa sa kanilang mga inapo. Sa pag-iisip, ang hindi pagtupad upang makakuha ng pag-akses sa banal na prutas bago ang kanilang 16 na kaarawan ay madalas na magre-resulta sa pagkamatay ng mga inapo. Ito ay marahil kung bakit hinahanap ni Phoebe ang banal na puno ng prutas ng labis. Bukod dito, hindi maiwasang makita ni Gerald ang isang bagong issue. Dahil ang mga sinaunang mangkukulam ay karamihan ay namatay, hindi dapat magkaroon ng maraming mga kaaway ang Phoebe. Sa pag-iisip nito, bakit siya naging maingat pa? Bukod doon, si Marcel ay hindi eksaktong mukhang walang puso. Sa pag-iisip nito, bakit niya pinabayaan ang kanyang asawa at anak? Ang pag-iisip ni Gerald ay naputol ng maikli nang mapansin niya na parang lalabas na siya, walang duda mula sa naunang pagbangga. Sa pag-iisip nito, mabilis niyang iniksyon ang isang stream ng pagpapagaling na mahahalagang chi sa katawan ni Marcel. Hindi nagtagal ang pakiramdam ni Marcel. Ang pag-unawa na tinulungan siya ni Gerald, siya ay sinenyasan na magalang na bulalas. Salamat, G. Crawford. Bagaman bata pa si G. Crawford, siya ay talagang isang advanced na magsasaka, si Ferb. Bukod dito, kailangan niya ang tulong ni Phoebe upang dalhin siya sa lugar kung saan itinayo ng mga bruha ang kanilang mga pormasayon. Kung maayos ang lahat, tiyak na mababayaran ka niya, sabi ng propesor. Nakikita ko na, anuman, kahit na si G. Crawford ay hindi katulad ng mga sumunod kay Phoebe bago ito. Humihingi ako ng paumanhin ngunit hindi ko masabi sa kanya. Ito ay para kay Phoebe at sa kapakanan ng aming anak. Sagot ni Marcel, mukhang siya ay naalalahanan lamang sa isang bagay na kakilakilabot. Ngayon naghahanap ng nababahala, ang propesor ay hindi makakatulong ngunit magtanong, ano ang nangyari, eksakto. Matapos matitigan si Gerald at ang iba pa, kalaunan ay ipinaliwanag ni Marcel, dahil sa pagkakakilanlan ni Phoebe, isang beses siyang nagdala ng malaking sakuna sa kanyang pamilya. Sigurado ako na alam mo na ang bayan ng Phoebe ay nasa JCT, ngunit alam mo na ang mga Willows ay isang prestihiyosong pamilya na umunlad ng higit sa 1,000 taon. Nakalulungkot, isang bagay na kakilakilabot ang nangyari sa kanyang pamilya mga 40 taon na ang nakalilipas. Si Phoebe ay isang bata lamang ng halos 500 Willows ang pinatay sa isang gabi. Sa huli, ang tanging nakaligtas ay si Phoebe at ang kanyang ina na tumulong sa kanyang pagtakas. Panipi. Iyon, binulong ng propesor na ang mukha ay tumigas sa puntong ito. Si Gerald mismo ay hindi makakatulong ngunit sumimangot habang tinanong niya kung gaano kalaki ang kaguluhan para sa gayong pagpatay sa masa na maganap.
Lahat ng nangyari dahil sa isang espesyal na prutas. Nakikita mo, si Phoebe ay isa sa mga sinaunang bruha na inapo na nakatakas sa J-City at binago ang kanyang pangalan kay Willow. Ang mga Willows mismo ay hindi kailanman nakakasama sa sinuman sa kanilang pangkukulam, at siniguro nilang maayos na patakbuhin ang kanilang mga negosyo. Bukod dito, ang mga Willow ay may tradisyon ng pagpapakain sa kanilang mga anak ng isang espesyal na prutas kapag sila ay lumaki sa edad na 6. Kung ang hindi natupok ang prutas, ang mga inapo ay malamang na mamamatay sa pagitan ng edad na 12 at 16. Panipi. Ang banal na prutas, sagot ni Gerald na may tumango. Eksakto. Alinmang paraan, ang pagpatay ay naganap sa 3 araw pagkatapos ng Phoebe at ang iba pang mga bata sa kanyang edad ay kumonsumo ng mga prutas. Si Phoebe at ang kanyang ina ay nakatakas lamang dahil nagtago sila sa loob ng isang balon. Kahit na, alam ng salarin na nawawala sila, kaya't sinimulan niya agad ang pagsubaybay sa kanila. Panipi. Ang pangangaso ay nagpatuloy sa loob ng 6 na taon, at sa buong oras na iyon, si Phoebe at ang kanyang ina ay naglakbay sa buong disyerto at nanirahan sa kagubatan ng Primeval. Sa kalaunan, gayunpaman, ang ina ni Phoebe ay hindi makaya ang lahat ng stress na iyon at natapos na namamatay mula sa sakit. Maya-maya pa ay nakuha ni Phoebe ang lahat ng mga scroll ng pamilya ng Willow at ginugol ang pag-aaral ng nag-iisa sa isang bundok. Sa sandaling siya ay tapos na, gumawa siya ng disguise para sa kanyang sarili upang makapag-aral siya at makapasok muli sa lipunan, paliwanag ni Marcel. Kaya, siya ay isang inapo ng mga sinaunang mangkukulam sa buong oras na ito, hindi nakakagulat na pamilyar siya sa mga halamang gamot. Ngayon nakilala ko ang kanyang backstory, hindi ko siya sinisisi sa sobrang pag-atres ng alinman, ungol ng propesor na may buntong hininga. Kabanata 2433. Sa katunayan, alam mo, sa simula, nanumpa siya na hindi na siya magpakasal hanggang sa araw na siya ay maghiganti. Pa rin, ang pag-ibig ay hindi eksaktong isang bagay na malayang makontrol natin. Sigurado ako na alam mo na nasa isang relasyon kami pabalik kapag nag-aaral pa tayo, tama, propesor. Kahit na mahal ko siya sa mga piraso, alam ko na ang aming pag-ibig ay magdadala ng labis na problema sa aming anak, mas gusto kong mamatay kaysa magpatuloy sa pakikipag-ugnay sa kanya. Sagot ni Marcel sa isang bahagyang nakakalungkot na tono habang naalala niya ang kanyang nakaraan. Ipinapalagay ko na sinabi mo na dahil sa huli ay nalaman mo na ang bata ay mamamatay sa edad na 10 kung hindi siya mabigyan ng hatiin ng kanyang pamilya at makakuha ng isang banal na bunga. Inaasahan ko na nag-aalala ka rin na sa pagkamatay ng kanyang anak, ang pagkakakilanlan ni Phoebe ay maaaring malantad sa kanyang mga kaaway. Nakuha ko ba iyon? Tanong ni Gerald matapos huminga ng malalim. Bingo! Ang katotohanan ay sinabihan, hindi talaga ito isang malaking problema nang nalaman namin na nabuntis siya sa universidad. Gayunpaman, kapag ang lahat ng ito ay malinaw sa akin, lumaki kami at nagpasya na bumaba lamang sa universidad upang simulan ang pagpaplano para sa hinaharap ng bata, paliwanag ni Marcel. Kaya't ang dahilan kung bakit ang mahusay na mga mag-aaral na tulad mo ay biglang nagpasya na bumagsak. Sumagot ang propesor na may isang pag-unawa sa tumango. Sa katunayan, humihingi kami ng paumanhin na biguka, propesor, ngunit walang ibang paraan. Hindi ba natin nagawa iyon, ang kaligtasan ng bata ay nasa peligro? Muttered Marcel. Nakikita ko, mausisa na tanong, ngunit alam ba ni Phoebe kung nasaan ang banal na puno ng prutas? Tanong ni Gerald. Nanginginig ang kanyang ulo, sinabi ni Marcel, sa kasamaang palad, naalala niya ang kaunti tungkol sa prutas. Pagkatapos ng lahat, napakabata niya nang kumonsumo ito. Ang tanging pahiwatig na mayroon tayo ay ang puno ay matatagpuan kung saan bumababa ang langit na apoy. Nakikita mo, ang mga willow ay pumasa lamang sa mga lihim sa pamamagitan ng salita ng bibig. Dahil ang ina ni Phoebe ay hindi sinabihan kung nasaan ang puno bago ang pagpatay sa masa, ang lokasyon ng puno ay medyo nawala. Kahit na pinamamahalaan ng ina ni Phoebe na mailigtas ang daang halamang gamot ng Willow at 2 hanay ng mga libro ng pangkukulam, wala sa kanila ang may mga tala tungkol sa banal na prutas. Panipi. Sa pag-iisip nito, ang maaari nating gawin ay dahan-daang panoorin ang aming anak na lumago hanggang sa maabot niya ang edad na 10, isipin mo, nakarating siya sa edad na mga 10 taon na ang nakalilipas, subalit hindi pa rin namin pinamamahalaang hanapin ang puno. Bukod dito, tungkol sa aming diborsyo, nakikita mo, may interesado na lumikha ng mga pellets ng Youngblood sa tulong ni Phoebe. Natatakot na siya ay matagpuan, pareho kaming sumang-ayon sa diborsyo upang makatakas si Phoebe kasama ang mga pellets habang nanatili ako rito bilang isang kaguluhan upang malito ang mga taong nangangaso sa kanya, dagdag ni Marcel. Youngblood pellets. Gayon din, sinabi mo na hindi niya pinamamahalaang upang mahanap ang banal na puno ng prutas hanggang sa araw na ito, tama?
Sa pag-iisip nito, ang iyong anak ay dapat patay. Ngunit wala itong kahulugan. Pagkatapos ng lahat, mga 1 taon na ang nakalilipas, lihim na nagpadala sa akin si Phoebe ng isang sulat na humihiling ng aking tulong upang maghanap para sa puno. Sagot ng nalilito na propesor. Nakalimutan kong ipaliwanag ang kaunti. Bagaman totoo na ang aking anak na malapit ng mag-20 ay dapat mamatay taon na ang nakalilipas, buhay pa siya dahil sa mga young blood pellets, sabi ni Marcel. Sinenyasan nito ang Darkwind na biglang sabihin, narinig ko na ang mga pellets ng young blood ay maaari lamang makumplito kapag ginamit kasama ang mga pellets ng yin blood, sa sandaling sila ay pinagsama, bubuo sila ng isang banal na gamot na kilala bilang mga pellets ng dugo ng yin-yang. Hindi alintana, sa sarili nito, ang isang pellet ng young blood ay may kakayahang ihinto ang isang tao mula sa paglaki ng 15 taon. Kapag 15 taon na ang lumipas, gayunpaman, ang tao ay dapat na kumuha ng isang yin blood pellet upang ihinto ang mga epekto ng pellet ng young blood at ibalik ang pagkakaisa ng buhay. Panipi. Kung ang isang yin blood pellet ay hindi kinuha upang ayusin ang pagsalakay ng yang energy bago noon, ang utak ng tao ay mabilis na masisira at makikita nila ang kanilang sarili na muling pag-urong hanggang sa punto ng kamatayan. Alam ko ang tungkol sa lahat ng ito mula ng plano kong makakuha ng mga naturang pellets at ibigay ito sa aking mga inapo. Sa kasamaang palad, ungol ni Darkwind. Well, ang sinabi ni Saint Darkwind ay totoo. Ang aking anak ay kasalukuyang buhay pa rin dahil sa young blood pellet. Sa kasamaang palad, dahil wala kaming mga yin blood pellets, ang aking anak ay naging bahagyang demented. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na mamamatay siya sa 15 taon. Sagot ni Marcel. Nakukuha ko ito ngayon. Kaya kayong dalawa ay naghiwalay ng sabay-sabay na maghanap ng mga pellets ng yin blood at ang banal na puno ng prutas, tama? Tanong ng propesor na may pag-unawa sa pagtango. Sa katunayan, kita nyo, Phoebe bukod, ang aking anak na lalaki lamang ang tagapagmana ng mga mangkukulam na naiwan. Hindi ito makakatulong na dahil sa mga komplikasyon sa bloodline ng pamilya ng Willow, isang beses lamang siyang manganak. Sa lahat ng sinabi, tunay na nahihirapan kami para sa aming anak sa halos lahat ng aming buhay. Panipi. Kabanata 2434. Matapos sabihin iyon, tinanggal ni Marcel ang kanyang lalamunan bago idagdag, pagsasalita kung saan, dapat mong malaman na ang 7 kababaihan na iyon ay talagang aking mga pinsan. Tulad ng para sa mga lingkod na ito, sila ang aking ina at tiyahin. Tulad ng nahulaan mo na, nagpapanggap kami na iniwan ko ang aking asawa at anak na iwaksi ang iba na magdulot ng problema para kay Phoebe at sa akin. Tulad ng para sa bangkay ng butler na marahil ay natagpuan mo, siya ang tunay na butler na nasa aking pamilya mula pa noong bata pa ako, nakalulungkot, natapos ang chibas na pumatay sa kanya. Panipi. Nakikita ko, kaya kinuha mo ang pagkakataon na magkaila sa kanya tulad ng sa kanya dahil alam mo na marami pa rin ang naghahanap sa iyo. Sagot ni Gerald na may tumango. Iyon ay tungkol sa gist nito. Sasabihin sa katotohanan na masasabi ko na hindi ka ordinaryong mga tao nang una kang dumating. Ano pa, dahil ang propesor ay kasama mo, naramdaman kong wala ka rito upang maging sanhi kami ng anumang problema. Kahit na, natapos ko ang pag-iwas sa paglantad kung sino talaga kami sa iyo dahil sa takot na mali ako. Kahit na pinamamahalaan namin upang umalis ka, sinabi lamang sa akin ng aking gat na tiyak na alisan mo ang lihim sa aking base. Ito ang dahilan kung bakit ako tumakas ng mas maaga, binulong ni Marcel na may walang magawa ng ngiti. Ang kanyang mga salita ay naging sulyap ni Gerald at ang kanyang partido. Matapat, lubos na nauunawaan na ang isang taong katulad ni Marcel na nakatira sa gilid ng mga dekada ay labis na maingat sa kaligtasan ng buhay. Paano pa niya gagawin ang gayong masalimuot na mga plano na kahit na si Darkwind at Linden ay natapos na malinlang? Kung hindi ito para sa mga hinala ni Gerald, tiyak na iniwan nila ang PC-10 sa ngayon upang maghanap ng maraming mga pahiwatig, anuman ang kaso, sumagot si Gerald, well, mula sa lahat ng sinabi mo, inaakala kong alam mo kung nasaan si MS Willow. Naturally, hindi ako humihiling ng impormasyon ng libre. Kapag alam ko kung nasaan siya, gagamitin ko ang lahat ng mga mapagkukunan na kailangan kong tulungan ang iyong anak. Panipi. Ibig sabihin ni Gerald sa bawat salitang sinabi niya. Sa tabi nito, tinukso talaga ni Gerald na tanungin si Marcel na eksaktong pinatay ang lahat ng mga Willow sa malamig na dugo. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang pakiramdam na si Daryl ang salarin. Ang pag-aakala ni Gerald ay pinatay sila ni Daryl dahil ayaw niya ang sinumang nakakaalam kung saan ang pagbuo, upang makarating sa pagnanasa ng isla, ay manatiling buhay. Gayunpaman, dahil iyon lamang ang kanyang palagay, natapos ni Gerald na hawakan ang kanyang dila.
Hindi alintana nang marinig ang tanong ni Gerald, sumagot si Marcel, ang totoo, hindi ko alam kung nasaan siya, gayunpaman, nagtataglay pa rin siya ng mga pellets ng Youngblood. Hanggat nakakita ako ng anumang mga pellets ng Youngblood, tiyak na makakapakiramdam tayo sa bawat isa gamit ang mga ito. Alam mo, bago pa man kami maghiwalay ng mga paraan 10 taon na ang nakalilipas, ipinangako namin sa bawat isa na kung hindi ako makahanap ng anumang mga pellets ng Youngblood, hindi na kami muling magkikita upang maiwasan siyang magdala ng problema sa akin. Panipi. Pagkatapos ng pagsisiyasat ng matagal, nakakita ka ba ng anumang mga pahiwatig kung saan maaaring ang mga Youngblood pellets? Tanong ni Saint Darkwind. Oo, sa totoo lang, ito ang dahilan kung bakit patuloy akong tumanggi na umalis sa lugar na ito kahit na maraming mga kaaway pagkatapos ng aking ulo. Sagot ni Marcel. Maya-maya ay nasaktan, sinabi ni Gerald, ipinapahiwatig mo ba na ang mga Youngblood pellets ay nasa PC-10? Kabanata 2435. Ako, nalaman ko na narito ito sa pamamagitan ng balita. Sagot ni Marcel. Ang balita, pagkatapos, ang mga table tasks ay nakuha na. Tanong ng propesor, nanlaki ang mga mata niya. Hindi eksakto, para sa konteksto, mayroong isang malaking pamilya dito na dumadaan sa apelyido ni Zant. Mga 2 buwan na ang nakalilipas, si Frere, ang patriarch ng pamilyang Zant, ay biglang nagkasakit at iniulat ng media ang kanyang mga sintomas. Mga sintomas na magkapareho sa kung ano ang mararanasan ng isang tao mula sa isang Youngblood pellet infestation. Bagaman sinabi ng iba na siya ay lason, alam ko sa isang katotohanan na wala lang siyang access sa mga pellets ng Youngblood. Ipinaliwanag ni Marcel. Alinmang paraan, matapos malaman ang tungkol dito, nagsimula akong gumawa ng pagsisiyasat at kalaunan ay natuklasan na siya at ang kanyang pamilya ay pumasok sa libingan ng isang pangkalahatang bumalik. Doon, nakatagpo siya ng isang walang ulo na general, at maraming mga Zants ang malubhang na sugatan nito. Dahil masigasig silang talunin ito, ipinapalagay ko na sila ay matapos ang mga pellets ng Youngblood na nakatago sa loob ng katawan ng walang ulo. Dagdag pa ni Marcel. Ay, sigurado ka talaga? Tanong ng propesor sa halip ay walang pag-aalinlangan. Bueno, gumamit ako ng lason ng usok upang pilitin ang isa sa mga butler ng pamilya na sabihin sa akin kung ano ang narinig niya mula sa isang pag-uusap sa mga nakatatanda ng pamilya ng Zant, kaya ganyan iyon, sagot ni Marcel. Nakikita ko, alam mo ba kung nasaan ang libingan? Tanong ni Gerald. Hindi, kahit na ito ang aking kasalukuyang layunin na hanapin ito. Ang problema ay, kahit na matapos ang lahat ng mga tala tungkol sa mga sinaunang libingan sa PC-10 at maraming mga sinaunang libingan dito, hindi ko natukoy kung alin ang pumasok sa Zants. Sa pagsasalita ng mga talaan, dapat mong malaman na ang aking butler ay pinatay sa kanyang pagbabalik upang maipadala sa akin ang mga dokumentong ito, ungol ni Marcel habang umiling-iling siya. Hindi talaga ito makakatulong na ang patriarch ng pamilya ng Zant ay napakalakas. Ano pa, ang kanyang anak na babae ay malapit sa Master Twilight ng Twilight Church, ito lamang ang dahilan kung bakit hindi ko pa pinapahalagahan ang kanilang pamilya. Pagkatapos ng lahat, kung mahuli ako, tiyak na mamamatay ako ng trahedya. Dagdag pa ni Marcel. Manatili, sinabi mo. Zant, mayroon bang pangalawang binibini sa pangalan ng Faye? Tanong ni Gerald na may bahagyang pagsimangot. Mayroon na. Dahil ang kanyang kapatid na babae at ama ay palaging sinusuportahan siya, lumaki siya na walang awa at mayabang. Sagot ni Marcel. Ha! Kaya nakilala na namin ang mga Zants. Muttered Gerald na may kaunting chuckle. Ngayon alam natin ang lahat ng ito, dapat ba nating magmadali at makuha ang matandang iyon upang pilitin siyang ibunyag ang lokasyon ng libingan? Tanong ni Darkwind. Sa kasamaang palad, si G. Darkwind, si Frere ay isang matigas ang ulo at maingat na tao, alam mo siya, si Frere ay hindi laban sa pagpapakamatay kung siya ay banta. Dapat mangyari iyon, magiging mas mahirap para sa atin na makuha ang mga Youngblood pellets. Bago lumipas ang aking butler, sinabi niya sa akin na ang lahat ng mga eksperto ay kailangang mabulag kapag dinala niya sila sa tirahan ng Zant, ungol ni Marcel sa isang hindi kanais-nais na tono. Habang nagpapatuloy ang kasabihan, ang mga walang takot ay karaniwang ang pinaka nakakatakot. Pagdating sa gayong mga tao, sina Darkwind at Linden ay tunay na may pader na may ladrilyo. Hindi alintana, pagkatapos ng isang maikling pagpos, sinenyasan si Gerald. Talagang hindi na kailangang kumilos ng madali. Para sa isa, hindi namin lubos na naisip ang kwento sa likod ng batang may bahay na nagtatanim ng mahahalagang chi. Pagdaragdag nito sa katotohanan na siya ay mga kaalyado sa Twilight Church na nabanggit kanina ni Marcel, ang mga bagay ay maaaring mabilis kung hindi tayo maingat.
Gamit ang sinabi, iminumungkahi ko sa iyo na manatili dito ng ilang araw. Samantala, kakailanganin ko ang aking sarili at pagpasok sa sambahayan ng Zant upang gumawa ng ilang pagsisiyasat sa aking sarili. Panipi. Bakit hindi ako sumama sa iyo? Iminungkahing Darkwind, kung saan umiling-iling si Gerald. Pupunta lang ako doon upang mag-spy sa kanila. Sa lahat ng katapatan, nag-aalala ako na kung sasama ka sa akin, maaaring hindi mo makontrol ang iyong sarili at sa huli ay magsisimula ng away. Ang aming plano ay mahuhulog sa puntong iyon. Sa sinabi nito, 3 kayong manatili rito, at iyon, sagot ni Gerald na may walang magawa na chuckle. Ito ay huli sa gabi nang gumawa si Gerald ng kanyang paglipat. Mula sa sinabi sa kanya, ang Zant Manor ay matatagpuan malapit sa mga bundok, at sakop nito ng hindi bababa sa 800 ektarya, na ginagawang mas kahanga-hanga kaysa sa manor ng Mamang Star. Alinmang paraan, sa sandaling lumapit siya sa manor, agad na napansin ni Gerald ang isang proteksyon na pormasayon na nakapalibot dito. Kapag lumakad ang mga pangkaraniwan sa pormasyong ito, tiyak na bibigyan ng abiso ang Zants. Si Gerald, gayunpaman, ay hindi pangkaraniwan. Hindi ka regular na pamilya, sigurado iyon, kinutya ni Gerald ng isang smirk. Kasunod nito, dalubhasa siya at madaling umiwas sa pormasayon bago magpatuloy na mag-sneak sa manor. Kabanata 2436. Sa sandaling pumasok si Gerald sa likuran, narinig niya kaagad ang isang tao na sumigaw, F***King Impyerno. Gaano katagal ang kailangan mo upang magluto ng gamot para sa Master, Chok? Panipi. Ang pagtaas ng isang bahagyang kilay, si Gerald ay agad na binati ng paningin ng isang butler na walang awa na paghagupit sa taong nagpunta ni Chok. Ito, halos tapos na, G. Shoo! Whimpered Chok habang siya ay yumuko ng may takot. Gawin itong snappy. Walang halaga. Ang ungol na si G. Shoo na nakipag-ugnay sa paligid ng isang buhok na nakausli mula sa isang nunal sa sulok ng kanyang mukha bago umalis na may isang huff. Ngayon nag-iisa muli, mabilis na ipinagpatuloy ni Chok ang paggawa ng gamot, gayunpaman, hindi ito nagtagal kapag naramdaman niya ang isang taong nakatayo sa likuran niya. Sa pagbabalik tanaw, nabigla siya nang makita ang isang binata na may mga kamay laban sa kanyang likuran na nakatayo sa likuran niya. W, sino ka? Hindi ko akalain na nakita kita sa paligid dito, binulong ng nagulat si Chok. Sino ako? Bakit hindi mo masusing tingnan ang aking mukha? Sagot ni Gerald na may isang smirk. Matapos sabihin iyon, nagsimulang lumipat ang mukha ni Gerald at sa loob ng ilang segundo, mukhang eksaktong katulad ni Chok. Ikaw ay ilang uri ng ghost o isang bagay. Paano mo perpektong gayahin ang aking mukha? Whimpered ang petrified man. Bilang tugon, malumanay si Gerald na hinaplos ang noo ni Chok at tulad nito, lumipas ang natakot na tao. Nang makita iyon, inalis ni Gerald ang kanyang kamay, na nagiging sanhi ng pagkawala ng malabo na tao ng walang bakas. Ngayon na si Gerald lamang ang mukhang eksaktong katulad ni Chok ay nanatili sa kusina, hindi niya maiwasang magngisi habang siya ay nag-ungol, hayaan kang matulog ka na ngayon, kukuha ako sa oras na ito. Ang pamamaraan ng pagbabagong anyo ay isa sa mga pinakapangunahing magic arts na natutunan ni Gerald mula sa pamamaraan ng Velement. Maaari pa niyang baguhin ang kanyang sarili sa isang sanggol, kaya ang pagbabago ng kanyang hitsura ay wala sa kanya. Ano man ang kaso, ngayon na siya ay nagkakaisa, yumuko siya upang sniff ang gamot na si Chok ay naghuhugas. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito, masasabi ni Gerald na ang matandang lalaki ay tunay na nasugatan. Pagkatapos ng lahat, ang palayok ay napuno ng mga halamang gamot na nagpapalabas ng makapal, yang enerhiya. Kahit na, naramdaman ni Gerald na ang gamot ay hindi makakatulong sa Zant Patriarch. Alinmang paraan, kailangan pa rin ni Gerald na makipagkita sa matandang lalaki, kaya mabilis niyang ipinagpatuloy ang paggawa ng gamot. Kapag tapos na ang gamot, malapit na lang siyang ilabas ito nang makita niya ulit si G. Shoo! Sinenyasan siya nitong tumawag, Mr. Shoo. Handa na. Panipi. Mabuti. Hindi ba maganda kung palagi kang mabilis? Sundan mo ako. Grumble G. Shoo habang pinangunahan niya si Gerald sa maraming mga corridors at kalaunan, nakarating sila sa maluwang na interior ng manor. Gayunpaman, ang pangalawa ay lumakad siya sa loob, si Gerald ay maaaring makaramdam ng labis na condensed energy na naghihintay sa paligid. Hindi ko akalain na ang kanyang pinsala ay masama, naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Hindi alintana, pagkatapos ng paglalakad ng matagal, dumating ang duo sa isang pintuan. Kumatok ng malumanay, sinabi ni G. Shoo, Master, handa na ang gamot, panipi. Dalhin ito, sumagot ang isang mabagsik na tinig na mabilis na naging isang marahas na pag-ubo. Sa pagpasok, nakita ni Gerald na si Frere ay nag-ubo na ng dugo na kakaibang asul at purplish.
Tulad ng kung hindi ito kakatwa, ilang sandali matapos ang dugo na lumabas ng bibig ni Frere, mabilis itong maging yelo. Bukod doon, napansin din ni Gerald na asul ang mukha ng lalaki, at mayroong isang peklat sa kanyang dibdib na tila dumudugo pa rin. Tinitiyak na maingat na suriin ang lalaki, mabilis na nalaman ni Gerald na si Frere ay nagtatanim din ng panloob na lakas, kahit na hindi siya nagtataglay ng mahahalagang chi tulad ng kanyang panganay na anak na babae. Kung paanong nagtataka si Gerald kung bakit iyon, ang kanyang tren ng pag-iisip ay naputol ng maikli si G. Shoo, ano ang nakatayo ka pa rin doon? Sinabi sa iyo ni Master na dalhin ito. Panipi. Kaagad. Sagot ni Gerald tulad ng ginawa niya tulad ng sinabi sa kanya. Matapos kumuha ng gamot, si Frere na mukhang mas mahusay na ngayon ay sinenyasan na tanungin, ngayon, bumalik na ba ang panganay na batang may bahay? Wala siya, kahit na nagpadala ako ng ilang mga lalaki upang himukin siyang bumalik. Dapat siyang bumalik sa anumang pangalawa ngayon na pinag-uusapan kung saan, ang 10 mga eksperto sa pamilya ay bumalik, kaya maaari mong itipon ang pulong na walang mga issue, sagot ni G. Shoo! Mabuti, mabuti. Bago masabi ni Frere, ang isang magandang babae na mukhang nasa paligid ng 19 na pumasok bago magtanong sa isang nag-aalala na tono, sigurado ka, Master. Ikalimang mistress. Narito ka. Bulalas ni G. Shoo habang yumuko siya sa kanya. Sa sorpresa ni Gerald, nang lumakad ang ikalimang may bahay, napansin niya ang pagnanakaw sa kanya. Kabanata 2437. Ang iyong mga pinsala ay lumala, Master, dapat ba akong makakuha ng ilang banal na gamot mula sa lihim na kamara para sa iyo? Tanong ng ikalimang may bahay. Sa palagay mo ba maaari mo lamang waltz doon? Retort Frere. Humihingi ako ng paumanhin. Nag-aalala ako na natapos ko ang pagkalimot sa mga patakaran. Whimpered ang nanginginig na ikalimang may bahay. Bah! Kalimutan mo na. Nag-aalala ka lang sa akin, kaya hindi kita masisisi. Bukod dito, ang banal na gamot na ginawa ni Master Twilight ay talagang makapangyarihan. Kinuha ko lang ito kahapon, kaya kung kukunin ko ito muli ngayon, tiyak na sesubog ako. Ipinaliwanag si Frere habang nanginginig ang kanyang ulo. Sa tabi nito, sigurado ako na hindi ko kailangang ipaalala sa iyo na ang lihim na kamara ay humahawak sa pinakadakilang lihim ng aming pamilya. Sa sinabi nito, kung ilalabas mo ulit ito, huwag mo akong sisihin sa pagpaparusa sa iyo ayon sa mga patakaran ng aming pamilya. Alinmang paraan, maaari kayong umalis ngayon. Mayroon akong isang bagay upang talakayin sa mga batang mistresses mamaya, kinutya ni Frere habang kumakalat ang kanyang kamay. Napakahusay, sagot ng lahat ng tatlo kasama na si Gerald habang lumabas sila ng silid. Dahil agad na umalis si G. Siya upang hanapin ang panganay na batang may bahay, tanging si Gerald at ang ikalimang may bahay ay nanatili. Tulad ng pag-iwan din ni Gerald, gayunpaman, ang ikalimang may bahay ay biglang sumandal sa kanya bago bumulong, silly boy, hindi na kailangang magpanggap pa. Walang sino man dito. Sa aking silid. Magmadali. Panipi. Ha. Sumagot ang nakagulat na Gerald. Sa paghuhusga mula sa kanyang pagpapahayag, lumitaw na mayroon siyang ilang uri ng relasyon sa totoong Chok. Anuman, si Gerald ay una nang nagpaplano na hanapin ang lihim na kamara na nauna nang nabanggit ng 5th mistress. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Frere na mayroong isang lihim ng pamilya doon. Ngayon na ang mga bagay ay naganap ito, naisip ni Gerald na maaari rin niyang sundin siya at makahanap ng isang pagkakataon na tanungin siya kung nasaan ang silid. Sa pag-iisip nito, sinundan niya ito sa kanyang silid, at ang pangalawa ay ikinulong niya ang pintuan, agad siyang lumukso sa kanya. Magandang langit, naisip ni Gerald sa kanyang sarili habang siya ay likas na dodged. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo, brat mo? Grumbled ang inis na ikalimang may bahay. Hold ito, ikalimang may bahay. Ako, may sasabihin sa iyo. Sagot ni Gerald. Well, magpatuloy ka. Grumbled ang lalong walang tiyaga na ikalimang ginang. Well, mayroong, ilang uri ng banal na gamot sa lihim na kamara. Siyempre, maraming iba pang mga lihim na pamilya ng Zant doon. Ano ang mayroon doon? Tanong ng nakakagulat na ikalimang may bahay. Ako, narinig ko ang isang pag-uusap sa pagitan ni na Master at G. Shio kanina, habang lumiliko ito, ang Master Twilight ay talagang binigyan ng Master ang dalawang uri ng banal na gamot. Habang ang isa sa kanila ay upang makatulong na gamutin siya, ang iba ay ginagamit upang mapanatili ang kabataan ng isang babae hanggang sa 30 taon. Sagot ni Gerald. Ano? Ay, totoo iyon. Ngunit kasama ko si Master halos araw-araw bago ito, paano hindi ko pa naririnig na binanggit niya ito dati? Maaari bang magkaroon ng isang pang-anim na may bahay at naghahanda siya? Iyon para sa kanya.
Grumbled fifth mistress na ngayon ay sabay-sabay na interesado at nagseselos. Kabanata 2438. Nagsasalita lang ako ng totoo. Talagang sinabi ni Master kay G. Siya na huwag sabihin sa sino man tungkol sa pagpapanatili ng gamot ng kabataan. Bukod dito, nalaman ko rin na mayroon siyang isa pang layunin sa libingan ng sinaunang general. Mahalaga, naghahanap siya ng isang sangkap upang mapalakas ang pagiging epektibo ng gamot. Kung nahanap niya ito, ang taong umiinom ng gamot ay mapapanatili ang kanilang kabataan sa loob ng 60 taon sa halip. Magagawa mong tingnan ang bata na ito para sa mga edad, sagot ni Gerald. Ang aking salita. Alam kong ang banal na gamot ni Master Twilight ay mabuti para sa pagpapagaling ng mga sugat, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay magbibigay ng gayong gamot. Bulalas ng ikalimang ginang habang siya ay malumanay na tinapik sa kanyang mga pisngi, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. Kung makukuha niya ang gamot na iyon, tiyak na siya ang pinakamasayang babae na buhay. Nang marinig iyon, nagpanggap si Gerald na magbuntong hininga bago sabihin, alam mo, kahit na sa oras na iyon, natagpuan ko ito na kakaiba na hindi pinaplano ni Master na ibigay ang gamot sa kanyang anak na babae, gayunpaman, narinig ko kalaunan si G. Siya na nagbubulungan tungkol sa pagbibigay ng gamot sa isang babaeng plano niyang dalhin. Paano maglakas loob na hindi sinabi sa akin ni G? Siya tungkol dito. Tiyak na nahulog ang Master para sa ibang tao. Ngunit ang pinakamapang-akit na bagay ay napanganib niya ang kanyang buhay na pumasok sa libingan ng sinaunang pangkalahatang para lamang sa kanya. Bulalas ng ikalimang may bahay na ngayon ay naghahanap ng hindi kapani-paniwalang pagkabalisa. Bukod doon, hindi ko inaasahan na maging ito ay taos-puso sa akin, Chok. Ang pagmamahal ko sa iyo ay tunay na walang kabuluhan. Gayunpaman, kung hindi mo sinabi sa akin ang mahalagang balita na ito, hindi lamang nagkaroon ng mataas na pagkakataon na wala akong makukuha, ngunit marahil ay itapon din ako sa pamilyang Zant. Idinagdag ang lalong nag-aalala na ikalimang may bahay. Nang makita kung gaano siya nababahala ngayon, kinuha ni Gerald ang pagkakataon na sabihin, matapat, pinaplano kong mag-sneak sa lihim na silid upang magnakaw ng banal na gamot para sa iyo. Sa proseso, inaasahan kong malaman kung ano. Eksakto ay nasa libingan ng sinaunang general na nagbibigay daan sa mga kabataan na mapangalagaan ng matagal. Panipi. Ibig mo bang sabihin iyon, Chok? Gagawin mo ba iyon para sa akin? Ngunit, hindi tulad ng maaari mong ipasok ang lahat ng willy-nilly. Pagkatapos ng lahat, ang mga susi ay kasama ni Master at ang dalawang batang may bahay. Bukod dito, tiyak na makakaisip ka na pumasok ka. Impyerno, bibigyan sila ng abiso kung lumapit ka pa sa silid. Sumagot ang nagulat na ikalimang may bahay. Alam na hindi niya kayang pigilan ang tukso ng banal na gamot, sinabi ni Gerald, ngunit nais kong gumawa ng isang bagay para sa iyo, paano ang libingan? Alam mo ba kung nasaan ito? Panipi. Nakikita ko ngayon kung gaano kay totoo ang iyong damdamin para sa akin, Chok, na bukod, hindi ko alam kung nasaan ang libingan, pagkatapos ng lahat, sigurado ako na alam mo na 3 lamang ang maaaring ma-access ang mga nangungunang lihim ng pamilya ng Zant sa lihim na kamara, anuman, salamat sa pagsasabi sa akin ng lahat ng ito. Tiyak na magsisimula kaming gumawa ng masusing plano upang makuha ang gamot. Ngunit inilalagay ang lahat ng iyon, sa ngayon, sumama ka sa akin. Sumagot ng ikalimang may bahay habang hinailan niya pa si Gerald sa kanyang silid. Gayunpaman, bahagya itong tumagal ng ilang segundo para maglakad palabas ng kanyang silid si Gerald. Nakatitig sa walang malay na ikalimang ginang bago isara ang pintuan, hindi maiwasang isipin ni Gerald, tulad ng hinayaan kong hawakan ka, hindi ko rin papayagan ang pinakagusto sa mga batang babae na gawin iyon. Preposterous. Kudlit. Ano man ang kaso, kailangang aminin ni Gerald na ang kanyang misyon ng paglusot ay sa halip matagumpay. Para sa isa, alam niya ngayon na ang mga Zants ay tunay na hindi kasing simple ng paglitaw. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos tumingin sa paligid, natagpuan ni Gerald na halos lahat ng nasa loob ng manor ay inayos upang lumikha ng mga porma sayon. Bukod dito, alam niya ngayon na ang Master Twilight ng Twilight Church ay isang taga-suporta ng pamilya. Habang hindi pa siya nakilala ni Gerald, mayroon siyang isang pangangaso na ang Master Twilight ay isang malakas na demonyong magsasaka. Kung hindi niya mahikayat ang kanyang mga alagad na sumipsip ng panlalaki aura ng iba. Tulad ng naunang nabanggit, ang mga tao ay may 3 daloy ng panlalaki aura. Kung ang isang tao ay nawala kahit isang solong stream, ang kanilang katawan ay masisira, at sila rin ay madaling kapitan ng isang kalakal ng mga sakit, nakalulungkot, si Elaine ay nasa kadiliman pa rin tungkol sa lahat ng ito. Bukod dito, ang iba pang bagay na natutunan niya mula sa misyon na ito, ay tungkol sa lokasyon ng libingan ng pangkalahatang.
Kung tama ang sinabi ng ikalimang may bahay, kung gayon ang kailangan niyang gawin ay magtungo sa lihim na silid upang hanapin ang libingan. Ang problema ay, hindi niya alam kung nasaan pa ang lihim na kamera. Ano pa, nag-aalala si Gerald na ang paggawa ng isang pagkakamali ay alerto ang mga Zants ng kanyang presensya. Upang maiwasan iyon, magpapatuloy siyang gumawa ng mga bagay na lihim. Sa kabila ng kung gaano siya kalakas ngayon, alam ni Gerald na palaging may isang tao sa itaas. Sa pag-iisip nito, kung ang Master Twilight ay mas malakas kaysa sa kanya, kung gayon ang lahat ay maaaring masira dahil sa kanyang kawalang ingat. Ang isa pang kadahilanan kung bakit naging maingat si Gerald dahil alam niya na ang mga demonyong magsasaka ay maaari pa ring pumasok sa mga larangan na maihahambing sa Datos Realm kahit na hindi nila ginamit ang chi ng langit at lupa upang linangin. Sa pag-iisip nito, nadama niya na mas mahusay na maging ligtas kaysa sa paumanhin. Kabanata 2439. Ano man ang kaso, mabilis na nagsimulang mag-isip si Gerald ng isang plano. Mula sa kung ano ang masasabi niya, ni Frere o Elaine ay magiging madaling makitungo. Naiwan lang iyon Faye. Nakangiti habang siya ay may isang plano, pagkatapos ay ungol ni Gerald, sa kung gaano karami ang isang brat na napuntahan mo, pinaplano ko na magturo sa iyo ng isang aralin, sa kasamaang palad para sa iyo, kailangan kong pumunta lahat. Mabilis sa paglaon ng gabing iyon, tumungo si Gerald sa silid ni Frere upang mag-iwas sa pakikipag-usap ng matanda sa kanyang mga anak na babae at mga miyembro ng pamilya. Si Frere mismo ay nag-ingay ng malakas bago magtanong, bakit hindi pa ang iyong kapatid na babae? Nasa loob siya ng kanyang silid na naghahadges ng isang kadahilanan, sagot ni Elaine. Bueno, inaakala kong mas mabuti para sa kanya na hindi alam ang tungkol sa mga bagay na ito. Alinmang paraan, ano ang sinabi mo, Elaine? Galit ba siya dahil sa aking kawalang ingat? Tanong ni Frere. Sobrang. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ikaw ay halos mamatay sa libingan ng general, ngunit halos masira mo rin ang kanyang mga plano. Sagot ni Elaine habang umiling-iling siya. Napabuntong hininga bilang tugon, umiling-iling si Frere pati na rin ang sinabi niya, mayroon lamang akong sisihin, na iniisip ko, kung ginawa ko lang bilang iniutos ni Master Twilight, hindi ko na matapos na masaktan. Ako ay isang tanga. Panipi. Nang marinig iyon, hindi maiwasang sumimangot si Gerald tulad ng naisip niya, ang mga bagay ay nagiging mas komplikado kahit na alam ko na ngayon na ang mga Zants ay nagtatrabaho para sa Master Twilight, sino ang eksaktong taong iyon. Nang makita na hindi nila pinag-uusapan ang anumang kapaki-pakinabang, nagpasya si Gerald na magtungo sa silid ni Faye. Si Faye mismo ay kasalukuyang naghuhugas ng 7 lalaki na lahat ay lumuhad sa sahig habang sumisigaw, basura. Lahat 7 sa iyo. Hindi ako makapaniwala kahit na maglakas loob kang tawagan ang iyong sarili na pinakasikat na mga vet sa P10 kapag hindi mo rin pagalingin ang luya. Talunin ito. Panipi. Sorry, pangalawang batang may bahay, ngunit wala talagang magagawa. Whimpered isa sa mga kalalakihan habang ang lahat ng 7 sa kanila ay mabilis na bumangon upang umalis. Gayunpaman, bago pa man sila makarating sa pintuan, sinaksak ni Faye ang kanyang mga daliri habang sumisigaw, hawakan mo ito. Hindi kita pinapayagan ng madali sa oras na ito. Mga lingkod. Basagin ang isang binti at isang braso ng bawat isa sa mga kalalakihan na iyon. Panipi. Kaagad. Ipinahayag ang mga gwardya. Please spare us, second young mistress. Ang young Master Ginger ay nagdurusa mula sa isang walang sakit na sakit, kaya kahit na ang Diyos ay makakapagligtas sa kanya ngayon. Panipi. Nagwail ng isa pang gamutin ang hayop dahil ang lahat ng 7 ng mga takot na lalaki ay mabilis na nagsimulang magkotowang sa kanya. Dahil si Ginger ay lumaki sa Faye, kahit papaano ay naging normal para sa aso na matugunan bilang isang batang master. Alinmang paraan, nang marinig iyon, agad na nag-retort si Faye, o mangyaring, lahat kayo ay walang saysay. Ang aking mahirap na luya. Hindi mag-alala, ginawa ko na itong publiko na magbibigay ako ng $1,000,000 sa taong nagpapagaling sa iyong sakit. Panipi. Si Gerald ay nanunood ng lahat ng ito ay naglalaro ng matagal, at hindi niya maiwasang sumimangot sa walang awa na batang babae. Tulad ng para sa 7 kalalakihan, mabilis na kinaladkad sila ng mga gwardya mula sa manor. Mula sa kung gaano kadali ang hitsura nila, halos parang ang mga gwardya ay ginamit sa paggawa ng mga bagay na tulad nito, anuman, na may mga baton sa kamay, ang mga gwardya ay handa na talunin ang crap sa labas ng mga kalalakihan. Gayunpaman, nang sinaktan ng bato ng isa sa mga binti ng mga vets, sa halip na ang vet na sumigaw sa sakit, ito ang bantay na humahawak sa taong humagulgol sa paghihirap. Sa katunayan, maraming iba pang mga gwardya ang nagsimulang sumigaw din sa sakit. Nadama nilang lahat ang pandamdam na sinaktan ng isang bagay na mahirap sa kanilang mga kampanilya. Ano ang F***sake? Bulalas ng ilan sa mga aching guard.
Hindi ito, nangyayari ulit ite. Dapat ba nating ipagpatuloy ang paggawa nito? Whimpered ang ilan sa mga gwardya habang sila ay kumalas. Kabanata 2440. Sa ilan sa mga ito ay nalubog na ngayon sa malamig na pawis, ang isa sa mga gwardya sa kalaunan ay nagpahayag, "Ako. Hindi ko nais na masaktan dahil sa pag-smash ng kanilang mga paa. Iwanan lang natin sila." Panipi. Naturally, sumang-ayon ang lahat, at hindi mapigilan ni Gerald na ngumiti mula sa malayo. Hindi alintana, pagkatapos magbago pabalik sa chalk, mabilis na tumungo si Gerald sa silid ng pangalawang batang may bahay. Huminga ng malalim, ngumiti siya habang itinulak niya ang bukas ng pinto habang sinasabi, "Pangalawang batang may bahay. Nagdala ako ng ilang sopas na ginseng para sa iyo." Panipi. Sopas. Sino ka man? Isang lingkod sa atin. Sa tabi nito, hindi ako humiling ng anumang sopas, sagot ng pangalawang batang babae na may nakasimangot. Sa kabutihang palad, mayroon ding isang bantay sa silid na nakilala si Chalk. Sinenyasan siya nitong sabihin, siya ay Chalk, ang lingkod ng master. Karaniwan lamang siyang nagmamalasakit sa kapatid na babae. Nagulat ako na naaalala pa rin niya na ako ang kanyang anak na babae. Hindi alintana, ilagay ang sopas. Wala ako sa mood. Panipi. Grumbled ang pangalawang batang may bahay habang siya ay nagpatuloy sa pagpeteng ng kanyang aso. Nang marinig iyon, tumahimik sandali si Gerald bago sabihin, ang aso na iyon ay hindi may sakit, pangalawang batang may bahay. Parang may choking lang ito sa isang bagay. Kung papayagan mo ako, tiyak na gagamot ko ito. Panipi. Ang totoo, ito talaga ay isang namamatay na aso. Kahit na, kailangan pa rin ni Gerald ng isang paraan upang makalapit sa Faye. Habang ito ay makikita na labis na maingat, natutunan niya ang kanyang aralin pagkatapos ng insidente na iyon pabalik sa Fire Cave. Dahil sa pagkakamali niya at Walter, natapos silang bumagsak kay Ryder. Kung hindi siya nagmamay-ari ng Herculean Primordial Spirit, si Gerald ay tiyak na namatay doon at pagkatapos. Sa pag-iisip nito, dahil hindi pa rin alam ni Gerald kung gaano kalakas ang mga Zants, ayaw niyang kumilos ng madali. Alinmang paraan, umaasa siya na ang pangalawang batang may bahay ay kukuha ng pain. Ano man ang kaso, matapos marinig ang pahayag ni Gerald, agad siyang sumiksik, "Nagsasalita ka ba ng katotohanan? Hindi ako maglakas loob na magsinungaling sa iyo, pangalawang batang may bahay. Kita mo, ang aking pamilya ay may aso, at nakita ko na ang mga sintomas na ito. Dapat kong tandaan na si Elle ay ang nagtapos sa pag-save ng aking aso." Sagot ni Gerald na may ngiti. "Fine. Kung pinamamahalaan mo upang makatipid ng luya, isusulong kita upang maging isa sa aking mga valet. Tulad ng iba pang mga valet, bibigyan ka ng mas mahusay na damit, at isang mas mahusay na silid. Ano pa, sa pamamagitan ng pananatili sa tabi ko araw-araw, hindi lamang hindi ka na muling mabuli, ngunit gagawin mo ang pang-aapi sa halip." Sabi ni Faye. "Pinahahalagahan ko ito, pangalawang batang may bahay." Bulalas ni Gerald bago maglakad papunta sa aso. Kasunod nito, nagsimula siyang magpanggap na husay na sandutin ang aso sa ilang mga lugar habang iniisip, talagang maswerte ka na magkaroon ng isang mahusay na may-ari, kung hindi ka kabilang sa kanya, hindi ko gagamitin ang aking mahahalagang chi upang mailigtas ka kung hindi man. Masiyawan sa iyong dagdag na taon ng buhay. Kudlit. Matapos ang pag-iniksyon ng sapat na mahahalagang chi sa may sakit na aso, gamulong ito sa mga paa nito bago maligayang barkang. Niloloko ba ako ng aking mga mata? Talagang nakabawi ka na ba, Ginger? Ito ay naayos. Makakakuha ka ng maraming mga paggamot at bagong damit bukas kapag magkasama kaming mamimili. Bulalas ang natuwa na Faye. Kapag huminahon siya ng kaunti, lumingon siya kay Gerald habang nagsasabing, "Hindi ka masyadong masama, Chalk. Natapos mo na ang isang kamangha-manghang trabaho. Tulad ng ipinangako, na-promote ka na ngayon sa aking valet, at susundan mo ako sa paligid simula bukas. Siguraduhing sabihin sa kanya kung ano ang aking mga patakaran, Bobby, at kumuha sa kanya ng isang mas mahusay na hanay ng mga damit. Ayaw ko siyang magbihis ng lahat ng makinis at nakakahiya sa akin." Panipi. Naunawaan, pangalawang batang may bahay. Ipinahayag na si Bobby habang pinangunahan niya si Gerald sa labas ng silid. Pagkatapos lamang ng hating gabi nang makipag-ugnay si Gerald kay Professor Boyle upang bigyan siya ng pag-update. Habang siya ay nasa ito, siniguro niyang bigyan si Darkwind at Linden ng ilang mga tagubilin ngayon na kinuha ni Faye ang kanyang pain. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.